Kael, please. Hindi naman mahirap sa'yo na pumaroon. Rinig ni Sadie na sabi ni Dahlia. Napahinto si Kael nang makita siya nito. Napatingin si Dahlia na kumunot ang noo. Bakit nandito ka, Miss Fortes? Kilala mo siya, Kael? Ang mga mata ni Sadie ay nakatingin lamang kay Kael na nakatitig din sa kanya. Hinihintay niyang sasabihin ng lalaki. Umiling si Kael na nagpahulog sa mga panga ni Sadie. Yes, miss. May I help you? Namulang pisngin ni Sadie. Anong kalokohan ang sinasabi ni Kael na hindi siya kilala nito? Mr. Mondragon, kilala natin ang isa't isa. Stop kidding at me. Ngumiti ng malapad si Sadie. Kumunot ang noo ni Kael na parang naguguluhan at natawa. Miss, hindi ako nagbibiro. You are one of the applicant? Napaawang ang bibig ni Sadie. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Wala naman sa plano ni Sadie na mabuntis. Nakafocus si Sadie sa kanyang career bilang isang aktres at marami pa siyang pangarap sa career na iyon. Wala sa listahan niya ang mabuntis at wala din sa listahan niya ang magkaroon ng relasyon. Lalo na sa owner ng advertisement agency. Para bang isang pikit ng mata ay nangyari na lang ang nangyari. Sa isang advertisement ng beauty soap niya nakilala si Kael Mondragon. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pakikipagkaibigan ng lalaki ay humantong sa sekretong relasyon. Lalo pa ay iyon naman ang gusto nilang dalawa. Kilala si Kael Mondragon na anak ng Mondragon na kilalang pamilya di lang sa bansa kundi pati na rin sa Hollywood. Lalo ng magulang ng lalaki ay isa sa kilala na entertainment industry at may-ari ng kilalang film studio, production company as well, record labels, and advertising company from abroad and even inside the country. Lalo pa ay may iniingatan na imahe si Sadie bilang rising actress ng Magic Works Studio na pagmamay-ari ng Mondragon. At ang kapatid ni Kael na si Stella Mondragon ang nagpapalakad niyon. Laking walang ama si Sadie simula nang mawala ang ama niya sa isang kidnapping accident kung saan nabaril ang ama niya na isang pulis. Nang magkaputukan ng pulisya at kidnapper. Sadie was 8 when she learned of what happened. Daddy's girl siya, kaya mahirap sa kanya mawala ng ama. Ang kanyang ina na isang guro sa elementarya ang kumayod upang mapalaki siya ng maayos at sinusuportahan siya ng ina sa gusto, lalo ng pag-a-acting. Kung ano man ang nangyari, handa si Sadie na harapin ang katotohanan sa mga oras na iyon. Lumabas siya sa bathroom at nakita niya si Kael na busy sa pagkain ng chocolate na paborito nito habang nagbabasa ng librong She Sees Everything. Malapit ito sa may bintana ng living room ng apartment ni Sadie. May sasabihin ako. Panimula ni Sadie. Napaangat ang tingin si Kael sa kanya at ngumiti. Ano iyon? Huminga ng malalim si Sadie at sabing, buntis ako. Umangat pa itaas ang kilay ni Kael at ang pagkagulat. Buntis ka? Hindi makapaniwalang nasabi nito. Tumango si Sadie at naluluha ng biglaan. Marahang napatayo si Kael sa pagkakaupo at nilapitan si Sadie. Hinawakan ng baba niya upang iangat na tumingin dito. Huwag kang umiyak. I'll take responsibility of it. Pakakasalan kita. Pangako ng lalaki sa kanya. Pagkabalik ni Sadie sa trabaho, ay tinago niyang pagbubuntis. Lalo siyang naging kilala sa mga masa nang siya'y naging bida sa isang Korean drama adaptation ng Scarlett Heart Trio, Moon Lovers. Iyon ang inaasam-asam na role ni Sadie na maging bida. Nang sinabihan siya ng kanyang inay, tuwang-tuwa ito. Kahit nais na puntahan ni Sadie ang inay, malayo ito. Nasa Cebu. Nagtuturo pa rin ang ina niya sa elementary school kung saan nakapagtapos si Sadie. Minsan na lamang sila nagkikita ni Kael. Sa minsan na iyon ay sinusulit nilang dalawang palihim
na pagkikita. Hinintay niya mula sa lalaki kung kailan siya nito ipapakilala sa magulang. Ngunit hindi pa nito nasasabi sa kanya, lalo na kung kailan sila magpapakasal. Kahit hindi na ipubliko. Bago siya manganak ay kailangang kasal na siya. Ayaw niyang manganak na hindi pa nakakasal. Kahit hindi naman iyon ang gusto niyang mangyari na mabuntis bago ikasal. Pero nangyari na nga ang nangyari. At wala na siyang magagawa pa roon. Inihatid si Sadie ng kanyang manager Linda sa condo saan nakatira si Sadie. Nang biglang mag-pop ang notification sa phone niya, tinignan niya iyon. Akala niya ay mensahe galing kay Kael, ngunit isang balita. Pagkabasa niya niyon ay nahulog sa pagkakahawak niya ang phone sa kamay. Napalingon si Linda kay Sadie at naalarma pagkakita sa mga luha sa mga mata ng dalaga. Girl, may problema ba? Anong nangyari? Ayos lang po. Pagsisinungaling ni Sadie. Sa gabing iyon ay hindi nakatulog si Sadie. Hinihintay na sagutin ni Kael ang tawag niya hanggang bukang liwayway niya. Ay wala. Hindi nito sinasagot ang tawag. Nais niya ng kumpirmasyon mula rito na hindi totoong balitang nabasa niya na engage na si Kael sa isang sikat na aktres na si Dahlia. Kaya napagdesisyon na niyang puntahan nito sa advertising company nito. Kung ayaw sagutin ng lalaki ang tawag niya ay siya mismo nga harap dito at kausapin siya. Nais niya ng paliwanag mula rito. Iyon lang ang nais niya kung bakit hindi nito sinabing engagement. Umaasa siya sa pangako nito at nasasaktan siya sa katotohanan na niloko lang siya ng lalaki. Pinaasa. Maaga siyang pumunta sa company nito. Nakaagad naman siyang pinapasok dahil kilala siya ng mga tao roon. Nasa waiting room siya sa office ni Kael. Hindi siya mapakali hanggang dumating ang oras na dadating ang lalaki sa trabaho. Bumukas ang pintuan at tumayo siya sa pagkakaupo. Ngunit hindi niya inaasahan na kasama ni Kael si Dahlia who was pouting at him. Kael, please. Hindi naman mahirap sa iyo na pumaroon. Rinig ni Sadie na sabi ni Dahlia. Napahinto si Kael nang makita siya nito. Napatingin si Dahlia na kumunot ang noo. Bakit nandito si Miss Fortes? Kilala mo siya, Kael? Ang mga mata ni Sadie ay nakatingin lamang kay Kael na nakatitig din sa kanya. Hinihintay niyang sasabihin ng lalaki. Umiling si Kael na nagpahulog sa panga ni Sadie. Yes, miss? May I help you? Namulang pisngi ni Sadie. Anong kalokohan ang sinasabi ni Kael na hindi siya kilala nito? Mr. Monravon, kilala natin ang isa't isa. Stop kidding at me. Ngumiti ng malapad si Sadie. Kumunot ang noo ni Kael na parang nagguguluhan at natawa. Miss, hindi ako nagbibiro. You're the one of the applicant? Napaawang ang bibig ni Sadie. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Uminit ang gilid ng mga mata niya. Kael, hayaan mo na iyan. Miss, can you leave? May importante kaming gagawin ng kasintahan ko. Sabat ni Dahlia at pinulupot ang braso sa braso nito. Napatingin si Sadie sa engagement ring ng babae at tumingin kay Kael. Gusto niyang sampalin ang lalaki sa mga oras na iyon, pero hindi niya gagawin ang isang bagay na mapapahiya sa kanya. Inangat niyang noo at sabing, I'm Sadie Fortes, under the Magic Works production. Umangat ang kilay ni Dahlia. Oh, ikaw yung female lead sa Moon Lovers, pero anong ginagawa mo dito? Lumunok si Sadie at ngumiti ng mapait. Mukhang namali ako ng pinuntahan at namali ako ng taong kinausap. Muna na ako. May apology for my inconvenience. At nilampasan ni Sadie ang dalawa. Nanghina ang mga tuhod niya at gusto nang bumigay sa mga oras na iyon habang papalabas siya sa company. Sa loob ng taping ay wala sa sarili si Sadie. Sobrang nasasaktan siya sa ginawa ni Kael sa kanya. Narinig ni Sadie sa isa sa kasamahan na nagsabi na naroroon si Mr. Mondragon kasamang kasintahan. Hindi magawang tumingin ni Sadie sa dalawa, samantalang si Blake na lead actor na ginagawa sa drama series ay napatingin sa mga ito. Look at that. Two powerful couple. Pareho ang pamilyang mayayaman. Kaya nga,
Ang mayayaman ay para sa mayayaman. Komento ni Blake na sumulyap kay Sadie. Hindi ba? Humigpit ang hawak ni Sadie sa drink at ininom iyon na hindi sumagot sa sinabi nito. Because Blake was right. Sa loob ng taping ay naroon si Kael at Dahlia. At nasasaktan si Sadie na makitang sobrang nagbagong lalaki. Hindi man lamang siya tinignan nito, na para bang hindi siya nag-i-exist. And he was talking to the producer. Hindi tulad ng dati na ngingiti ng palihim si Kael sa kanya, giving her a good luck and encouragement. Wala na yung knowing stares na binibigay nito sa kanya. Everything had changed. Parang estranghero ito na hindi alam ni Sadie kung bakit. Sana sinabi nito na tapos na sila upang madali sa kanya natanggapin na wala na sila. At pinako nito ang pinangako. Hanggang isang araw ay kasabay niya si Kael sa elevator. He was ignoring her, na parang wala siya roon. Kaya hindi makati si Sadie at magsasalita sana siya ng bumukas ang pintuan. At pumasok ang manager ni Linda kasama si Stella. Lil bro, nandito ka pala. Still working with Mr. Lim? What do you think of our planning drama this summer? Nakangiting sabi ni Stella. Nanginitian si Sadie. Miss Fortes, I see how good you are. Hindi nga nagkamali si Mr. Lim na ikaw ang maging leading character. Ani Stella kay Sadie na tumayo sa gitna niya at ni Kael. Samantalang ang manager ni Sadie ay nasa tabi niya. Salamat ma'am. Nahiyang sabi ni Sadie. Mataas ang mararating mo. Keep up the good work. Aasahan ko na mapapabilang ka sa mga sikat na artista. Your acting skill is very impressive. Hindi ba, Kael? Yes. Miss Fortes is good at what she do. Sagot ni Kael na hindi man lamang siya sinulyapan nito. So, tell me about Mr. Lopez's plan. Itutuloy ba ang production ng TV show? Hindi ko alam. I don't see such potential sa reality show na gusto niyang gawin. He had the lowest rating last year at dahilan na hindi na nagkaroon ng season 2 ang show na Beat o Clap. But I am planning to give him one chance. 2 buwan ang lumipas, napatingin si Sadie sa ultrasound na hawak niya at naluluha ang mga mata. Nothing much hurt was knowing that all she planned and dreamed with her son ay hindi na mangyayari. Ang isang masaya at kumpletong pamilya. Day by day, Kael action hurt her so much and she had enough of it. Halata ng tiyan niya at hindi niya na matatago iyon. Mabuti na lamang ay natapos ng taping at naging successful ang lahat. She did well, pero hindi siya masaya. Sobrang nasasaktan siya sa isipan na wala man lamang sinabing lalaki. Iyon ang masakit lalo pang pag-interact nito sa kanya na tila ba'y isa siyang taong kahit kailanman ay hindi nito nakilala. Ang malamig nitong pakikitungo at ang pag-iwas sa kanya. Hinahawakan niya ang tiyan at puno ng determinasyon ang kanyang mukha na binulong. Kahit kailan ay hindi na ako magiging tanga sa pag-ibig at maniwala sa dalawang katagang iyon. Napuno ng galit ang puso niya ng malalang lalaki. Nang dahil dito ay nagbago ang buhay niya na kailangan niyang itigil ang pinaghirapan. Kung maaari niya lang mabalik ang panahon, unang-una niyang gagawin ay hindi mahulog sa lalaki at sa mga katagang pangako nito. Siguro, hindi nagkakaganito ang sitwasyon niya. Pero kahit ganoon, binigyan siya ng Diyos ng isang pag-asa, her son. Isang araw ay babalik siya sa pag-aartista at makakamit ang inaasam-asam niya. Ngunit, hindi na siya muling maniniwala sa pag-ibig uli. Unti-unting nawala sa limelight ni Sadie since hindi siya tumatanggap ng kontrata kahit anong producer dahil sa pagbubuntis niya. At napagdesisyonan niyang umalis na lamang na hindi nagpaalam sa manager niya at sa mga naging kaibigan sa industriya. Sa isang isla nagtungo si Sadie, malaya sa Manila. Pinaalam niya sa ina ang balak niya at ang pagbubuntis na akala niya ay magagalit ang ina sa kanya. Bagkus naintindihan siya ng ina sa nangyari. Lahat nagkakamali, sweetie. Kung may kailangan ka, nandito lang si mama mo. Ang sabi na Aurora sa anak mula sa phone call. Sa naipon ni Sadie, nagplano siyang tumayo ng small business
isang tindahan ng pan since mahilig siyang mag-bake. Nagkaroon siya ng kaibigan, si Evelyn, na 3 taon ang tanda niya sa babae, na nagtrabaho sa bake shop niya, na pinipilahan ng mga tao sa sarap ng mga iba't ibang klase niyang pan. Minsan napapatanong ang mga tao roon kung nasan ang ama ng dinadalang tao niya. At sinabi ni Sadie ang katotohanan na binuntisan lang siya ng taong akala niya ay mahal siya at pinangakuan ng kasal. Sa huli ay malalaman niyang engaged na ito at umaktong hindi siya kilala nang magkita sila. Ramdam ni Sadie ang awa sa tuwing may makakarinig ng kwento niya. Hindi niya lang sinabi ang katotohanan kung sino siya dati. Ayaw niyang magbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya sa isla roon dahil naniniwala sa isang kasinungalingan. Di, mabuti at hindi mo pinalaglag ang anak mo. Nakangiting sabi ni Evelyn sa kanya habang inilalagay ang ilang bread sa loob ng tray upang i-display. Minsan naisip ko iyon dati, pero hindi ko kayang kumitil ng buhay para lang sa trabaho ko. Sagot ni Sadie na hinawakan ng tiyan. He's the best thing happened to me. Kahit hindi pa ako handa maging ina, ay kailangan kong gawin ang isang bagay na ikakabuti ng anak ko. Excited na ako makita ang anak mo, Di. Sigurado akong gwapong magiging anak mo. Sa ganda ba naman ang ina nito? Malaking ngiti ni Evelyn. Ikaw ang magiging ninang ni Matias. Isang tuwang sumilay sa mukha ni Evelyn at napasabing, Talaga? Magiging ninang ako? Tumango si Sadie na tumawa. Ayaw mo nun? Gusto, Di. Mag-iipon na ako simula ngayon upang mabigyan ko ng regalo si Matias. Ang ganda ng pangalan niya, Di. Bakit iyon ang pinangalan mo sa anak mo? Hinaplos si Sadie ang tiyan at ngumiti ng malapad. Dahil binigay siya ng Diyos sa akin. Malapit ng mga anak si Sadie. Isang araw ay may nagbalita sa kanya na nasunog ang kanyang bake shop at naroroon sa loob si Evelyn. Sabi ng nakasaksi ay may sumabog sa loob. It was a tragic event that killed her friend and lost her business. Sinisi ni Sadie ang sarili sa pagkawala ni Evelyn kahit iyon ay aksidente. Nang matapos ang nangyari ay hindi alam ni Sadie saan siya kukuha ng pera. Next week na siya manganganak at ang naipon niya ay nasama sa sunog. Kung sana ay nilagay niya iyon sa bangko, ngunit ayaw naman niyang may makakilala sa kanya. Wala na siyang choice. Humingi siya sa kanyang ina ng pera, sapat sa panganganak niya, at magkaroon siya ng business. Mabigat pa rin ang dibdib niya sa pagkawala ni Evelyn. Wala na siyang kaibigan na makikinig sa kanya. Ay bibiruin niya na hindi man lamang nakita nitong anak niya. Napaluha si Sadie sa isipang iyon. Bahalang araw, mapapatawad niya rin ang sarili sa nangyari. Simula nang makilala niya si Kael, parang dinaganan na siya ng problema. Bakit? Siya pang nasaktan. Siya pang nagkakaganito samantalang ang taong iyon ay masaya sa piling ng iba at hindi man lamang naisip ang anak nito. Sadie was hard to understand how a man like him could be so cruel to her and his own child. You've been looking terrible, Kael. It's been 4 months since Dahlia break up your engagement. You still couldn't move on. Salita ni Alex, na isa sa kaibigan ni Kael na isang Italiano. Why you agree with it? If you love her, I don't understand you. Tahimik na binabasa ni Kael ang mensahe ng taong hinire niya upang hanapin ang isang tao. 4 months at hindi niya pa rin mahanap kung nasan si Sadie. Are you listening to me? Lumapit si Alex sa kung nasaan nakaupo si Kael sa couch ng suit ng kaibigan. Napatingin si Kael sa kaibigan at kumunot ang noo. What? Did you say something? Napailing na lamang si Alex. Yeah, I'm talking to an ear as always. Are you ready to talk to me? Because I didn't call you to be here, just to doze off. Umupo ito sa armrest ng couch kung saan nakaupo si Kael, paharap sa kanya. Is it about David? I told you, I don't want to do business with him. Kaagad na sabi ni Kael na hindi man lamang hinintay ang sasabihin nito. Natawa si Alex. Damn, you know already it's about him. It will be a great deal. Come on, Kael.
Elisa is a good standing point. And if you partner with him, your company will be more well-known. Especially, you're a well-known clothing brand. You just want to had access with her product since she liked your dress. No, loved their dress to be precise. Ani Kael at sumeryosong mukha. David want to part to my company, and he agreed to your want unless I let him invest to my company. I know your trick here, Alex. Alex laughed and cleared his throat. Well, she got me, but she need investor. I give you one. It's a great deal. I know she don't like David, but man, think about your business. She built it in scratch without your family's help. Take it. Kung hindi lang talaga kailangan ni Kyle ng investor, ay hindi siya papayag. Pero ayaw niya kay David de la Verde, his enemy. Napahila mo siya sa mukha. Kailangan niya ng sapat na pera. Hindi niya pa makukuha ang mana sa lolo niya unless he had his own family. He could wait for that. It was his grandfather Simon Monravon after the break of the engagement na plinano ni Kyle. All he wanted was to marry Sadie. Pero kasalanan niya rin na hindi sinabi dito ang plano para sa kapakanan ng career nito. Kung hindi lang binantaan siya ng kanyang ina, nasisira ang reputasyon ng babae kung itutuloy niya ang relasyon dito. Hindi niya inaasahan na malalaman ang relasyon niya kay Sadie ng kanyang ina. Iyon ang naiisip niyang plano. Napahirapan si Dahlia sa ugali niya to make Dahlia break off the engagement. It was going well. Hindi naasahan ni Kyle na biglang nawala si Sadie. Kinausap niya si Manager Linda kung nasan ito at sabing hindi niya alam kung saan nagpunta ito. Kaya hinanap ni Kyle si Sadie matapos ang break-off ng engagement. Pumunta siya sa Cebu upang puntahan roon si Sadie ngunit wala raw ng babae. Kaya nagpasya siyang mag-hire ng investigator na hanggang ngayon ay wala pa ring lead kung nasa ng babae. Nag-aalala siya sa kalagayan nito, lalo ng anak nila. Galit siya sa sarili dahil alam niyang nasaktan ng babae. Wala siyang ibang paraan na naiisip. All he wanted was to protect her from his mother. But at what cost? He lost her. Hininto niya ang sasakyan sa parking lot ng parke at napatingin siya sa labas. Ang kanyang tingin ay napahinto sa mga batang naglalaro. Hindi niya makikita ang lalaking anak at malalaman kung lalaki ba o babae ito. O kamukha ba ni Sadie o sa kanya. Napalungkot si Kyle sa isipan at lalong bumigat ang puso niya. Tinitigan ni Sadie ang anak habang karga ito, habang nakangiti kasama ng luha sa mga mata. It was worth it, seeing her son on her arm, sleeping. 5 oras nang nakalipas ng mga anak si Sadie. Her delivery went well. Hindi siya pinahirapan ng kanyang anak. Nailabas niya ito ng maayos at malusog. How are you, little one? Mahal na mahal ka ni Mama. At sana lumaki ka ng malusog at malakas. Mahinang sambit ni Sadie. Bumukas ang pintuan ng kanyang hospital room at hindi inaasahan ni Sadie na makita ang kanyang ina. Pasensya na anak ko, ngayon lang ako. Anin ang kanyang ina na binigyan siya ng yakap at kumalasupang tingnan ng apo. Kumusta ang delivery? Oh, tingnan mo apo ko. Parang tulad mo nung baby ka pa. Akala ko ma, ay hindi ka pupunta. Tanong ni Sadie na naluluha ang mga mata. She missed her mother so much. Hinaplos ni Aurora ang mukha ng anak. Akala ko nga, pero alam kong kailangan mo ako, sweetie. Pasensya ko, ngayon lang ako. Naintindihan ko, Mama. Hindi madali sa iyo na umalis sa atin. Masaya ako. Ma, na nandito ka. Naluluhang sabi ni Sadie. Akala niya, kaya niya nang mag-isa, maging independent. But, seeing her mother at that moment, she realized na hindi pala. Paano niya alagaan ng anak kung walang ina niya? Nagagabay sa kanya. Akala ko hindi ko kaya, sweetie. Pero alam kong itong nais ng ama mo. Ang samahan kita. Hindi madali maging isang ina, sweetie. Alam kong kailangan mo ako sa mga oras na ito. Isang taon ang nakalipas
at nalalapit ng karawan ng anak ni Sadie. Lumipat ng ina niya na maging guro sa paaralan sa isla. At nagtrabaho si Sadie bilang isang receptionist sa resort. Kailangan niyang gumamit ng eyeglasses araw-araw upang walang makakilala man lamang sa kanya at hindi maglagay ng kolorete sa mukha maliban sa lipstick. Nag-invest din si Sadie sa isang networking company kung saan nag-invest ang kakilala niya na kumikita ng higit 50,000 a month. Kaya sumubok si Sadie at ang perang inipon niya ay ininvest sa networking company at pera na pandagdag sa sari-sari store ay sinama ni Sadie. She was expecting so much to it, ngunit hindi niya inasahan na kung saan kailangan niya ng pera para sa karawan ng anak ay biglang hindi mahagilap ang kasamahan ng networking. Pati ang kaibigan niyang si Jomar na nagtatrabaho sa resort na mismong manager. May ilang kasamaan din siyang umaasa sa perang pinuhunan. Hindi yun inasahan ni Sadie na she was scam. Pati ang may-ari ng resort ay na-scam din. Kaya dahil doon ay natigil ang trabaho niya at sumarang mismong resort. Ang birthday niya para sa anak na dapat ay masaya at engrande ay hindi nangyari. Nawala ng pag-asa si Sadie. Hindi alam pa paano tutulong sa ina niya, lalo ng future ng kanyang anak. Wala siyang trabahong ma-applyan, may mga utang pa siyang kailangan bayaran, at hindi sasapat ang kita ng kanyang ina at ng tindahan na nauubos na ang laman. Maliban na lamang kung pupunta siya sa syudad. Ayos lang iyan, sweetie. Ang buhay ay parang gulong. Mahirap din dito. Gusto mo bang umuwi na tayo sa Cebu? Wika ng ina niya. Hindi ko po alam anong gagawin, ma. Bakit nagkakaganito ang buhay ko? Naging masama ba ako sa dati kong buhay? Naiiyak na sabi ni Sadie na tinitigan ng maliliit na cake ng anak. At ang lechon manok na binili ng ina, iyon lamang meron sila sa handa ni Matias. Unang karawan pa nito ay ganun ang nangyari. Tila ba'y nasa kanyang malas, pati ang mga taong nalalapit sa kanya ay minamalas. Niyakap siya ng ina at sabing, may dahilan kung bakit nangyayari ito, sweetie. Kailangan lang nating maging matatag. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sana nga po, nasabi ni Sadie na walang pag-asa sa tono ng boses. Hanggang isang araw ay napagdesisyon na ni Sadie na bumalik sa Manila. Ayaw niyang mamuhay ang anak niya sa ganung hirap ng buhay. Hindi sapat na ang ina niya lang ang nagtatrabaho samantalang wala siyang naiambag. Sweetie, ayaw kong bumalik ka na roon. Pwede naman tayong umuwi sa atin at doon ka na maghanap ng trabaho. Tutol ng kanyang ina. Anong trabaho makukuha ko roon, ma? Hindi naman sasapat sa atin. Kailangan kong bumalik. May pangarap pa ako. Hindi lang sa akin, para sa anak ko. Paliwanag ni Sadie. Para sa anak mo o sa sarili mo, Sadie? Tatanggapin ka ba nila kung may anak ka na? O ililihim mo iyon? Napatahimik si Sadie at huminga ng malalim. Kung iyon ang paraan. Wala na siyang maiisip na paraan. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Wala siyang degree na tatapat sa magandang buhay ng kanyang anak. Sweetie, 1 taon ng anak mo. Iiwan mo ba siya? Pwede mo naman gawin iyan kung medyo malaki na siya. Suwesyo ng kanyang ina. Kung saan napag-iwanan na ako, ma? Kung saan wala nang tatanggap sa akin? Pagpupunto ni Sadie. Ma, para ito sa atin. Lalo na kay Matias. Kahit mahirap man sa akin iiwan siya, wala akong magagawa. Tinitigan siya ng kanyang ina at iniwan siya sa kusina na walang salita. Nainis si Sadie kung bakit ngayon ay hindi suportado ang kanyang ina. Pero gagawin niyang desisyon kahit tutol ang kanyang ina. Pagkarating ni Sadie sa Maynila ay unang pinuntahan ng manager niya, ngunit hindi niya inasahan na wala na sa dating tinitirhan ng babae at nalaman na tinanggal ito sa trabaho bilang isa sa talent manager ng Magic Works. Hindi alam ni Sadie kung sinong lalapitan, kaya humingi siya sa kakilala niya na kung saan ang dating manager niya. At sa 5 araw niya sa Manila, walang kain at walang matinong tulog dahil sa terminal ng train siya natulog para lang makatipid sa kanyang pera. Hanggang isang araw, habang kumakain si Sadie sa waiting area ng train, habang nag-iisip ng gagawin upang kumita ng pera ay may lalaking lumapit sa kanya. Sadie Fortes?
Tanong ng lalaki na nakasuot ng suit and tie. Napakunot ng noo si Sadie na tumingin sa pamilyar na lalaki. Paano mo ako nakilala? Tanong ni Sadie. She was using an eyeglasses and no makeup, letting her natural curly hair at loose. Her get up. Since kilala si Sadie for test na may straight na buhok at lagi naka-makeup, ngumiti ang may itsurang lalaki. Ikaw nga, di mo ba ako naaalala? Pamangkin ni Tita Linda. Napaong ang bibig ni Sadie ng mapagsinong lalaki. Hindi niya inaasahan na si David iyon. Minsan lang sila magkita ni David noon. At nerdy ang look nito, hindi tulad ngayon. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni David na umupo sa tabi niya. At ano yung kinakain mo? Bread? Lunchtime na. Hindi makapagsalita kaagad si Sadie at napatingin sa kinakain niya. Heto, nagbago ang buhay. Hinahanap ka ni tita nung umalis ka. Almost 3 years na. Sobrang nag-alala si tita sa'yo. And look at you now. There was a pity in his voice that made Sadie uncomfortable. Ayaw niyang kinakawaan siya. Alam mo ba kung nasan siya? Tanong ni Sadie na nilingon ng lalaki. Hindi mo alam? May lungkot sa boses ni David. Ang ano? Tita died last year. Nasasaktang sabi ni David at iniwas ang tingin kay Sadie. Nahulog ang hawak niyang breath at napaawang bibig. Paano? Nahirapang sabi ni Sadie. She killed herself. Alam kong hindi madali kay Tita Linda na matanggal sa Magic Works. Parang tahanan niya ng mismong kumpanya. Hindi ko alam kung bakit tinanggal siya. Hindi niya sinabi sa akin o kanino man. At ayun nga, she went depressed. At isang araw, nangatog ang boses ni David at humugot ng malalim na hininga. Naluluwang tumingin si Sadie sa dumaan na train. Ang hirap tanggapin na ginawa yun ni Manager Linda. Ako nga rin, pero gusto kanyang makita noon, Sadie. Siguro kung naroroon ka, siguro. Gumagaralgal ang boses ni David. Parang anak ka na niya, and she was proud of you. Akala ko talaga maayos si tita. Masaya siya nung araw bago niya ginawa iyon. Hindi na napigilan ni Sadie ang mapaluha. Ang pangalawang ina niya ay wala na. Dahil sa Magic Works. Sorry, hindi ko man siya mapuntahan. Ang selfish ko, David. Iyak na sabi ni Sadie. Niyakap siya ni David. Hindi mo yun kasalanan. Desisyon iyon ni tita. Pero kung nandun ako, siguro hindi malulungkot si tita at hindi siya madidepress. Siguro kasali na rin ang pag-alala sa akin. I am sorry. Hagulhol ni Sadie. Shh, hindi mo yung kasalanan. Stop thinking that way, Sadie. Nang matapos kumalma si Sadie at tumigil sa pag-iyak, tahimik sila ni David na nakaupo. Kailangan mo ba ng tulong, Sadie? I could help. I am sure. Si tita ang dahilan. Bakit ka naririto sa Manila? Since wala na siya. You could ask help to me. Ani David breaking the silence between them. Ayoko humingi ng tulong sa iyo, David. Tanggi ni Sadie. Nihiya siya at ayaw niyang maging pabigat kahit sino man. Siguro ay uwi na lang siya sa isla at uwi sila ng mama niya at ng anak sa Cebu. Hanap siya ng trabaho kahit mababa lang ang sahod. Huwag kang mahiya sa akin. Tsaka, nangako ko noon kay Tita Linda na kung darating isang araw na magkita tayo, tutulungan kita. Gusto mo bang bumalik sa pag-aartista? Baling ni David sa kanya. I could help you. May slot na open para sa iyo sa Kim Company. Napatingin si Sadie kay David. Kim Company ay ang pagmamayari ni Kael. Magiging kilala ka roon, Sadie. Your potential and your beauty. Why not? Tutulungan kita. Makamit ang pangarap mo noon na hindi natupad. After what Magic Words do to you. Dagdag ni David at hinawakan ng kamay ni Sadie na matuloy ang pangarap ng Tita Linda sa iyo.
Hindi alam ni Sadie paano harapin ang isang taong nagwasak ng puso niya. Ano sa tingin mo? Tanong ni David. Tumingin si Sadie kay David. May isang bagay siyang hihingin kay David at alam niyang hindi ito papayag. Ngunit gusto niyang maghiganti kay Kael sa ginawa nito. May hingin ako sa iyo, David. Hindi makapaniwala si Kael sa sinabi ni Alex. Napatayo siya sa kinauupuan at napasuklay sa buhok. Bumalik si Sadie at gustong maging parte ng Kim Company. After almost 3 years na akala niya hindi niya na makikita ang babae. At ito mismong gustong maging isa na artista ng KM. Isang sayang naramdaman ni Kael at hindi siya makapaghintay na makita at makausap si Sadie. Kinaumagahan ay maaga siyang pumunta sa company upang makita si Sadie. Nakasama ni Manager Sharon, isa sa talent manager na kukuha kay Sadie. May nangyayaring meeting sa pagitan ni Sadie at ng KM kaya naroroon si Kael. Nauna siya sa meeting room at habang hinintay niya na dumating si Sadie ay hindi siya mapakali. Nais siyang hilahin ng oras upang naroroon ang babae. Nang bumukas ang pintuan ay pumasok si Manager Sharon kasama si Alex. Napatayo si Kael at huminto ang tingin niya kay Sadie na huling pumasok. Parang tumigil ang mundo ni Kael, seeing the woman he loved again. Nais siyang lapitan nito, yakapin ng mahigpit. God, how he missed her so much. Tulad pa rin ng dating gandang meron si Sadie, walang pinagbago. Gusto niyang malaman tungkol sa anak niya at makita ito. Mr. Monravon, nakangiting sabi ni Alex sa kanya. You're too early. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Sharon. Good morning. Nakangiting sabi ni Kael. Nakita ang mga ngipin na sinulyapan ng dalawa bago hininto ang tingin kay Sadie. Good morning, Mr. Monravon. Sabi ni Sadie nang umiti. Good morning, Miss Fortes. It's been a long time. Ani Kael, na pinigilan ng sariling huwag yakapin ng babae. Ngumiti lang si Sadie at iniwas ang tingin kay Kael. Shall we start? I can't wait to see Miss Sadie Fortes on board with us. Tuwang sabi ni Alex na nginitian ng malaki si Sadie nang umiti rin. Hindi naiwasan ni Kael ang magselos. Kilala niyang kaibigan. He was a charmer. At mukhang may interes ito kay Sadie. Kaya siguro ay tinanggap nito ang babae. Nagsimula ng meeting. Saan nagpaliwanag si Alex sa kontrata. At si Manager Sharon kay Sadie. Tahimik lang si Kael na nakatitig lamang kay Sadie. Hanggang pinirmahan ni Sadie ang kontrata. Kinamayan ni Sadie ang mga ito. At kaganyang inalis ang kamay pagkatapos makamayan si Kael. Muna na ako sa inyo. Paalam ni Sadie. I am grateful to be part of your company. Pero may importante pa akong pupuntahan ngayon. Bibisitahin pa ni Sadie ang libingan ng kanyang dating manager. I'll accompany you out, Miss Fortes. Pagbubulong tayo ni Alex. I think it's best for me, since I need something important to talk with Miss Fortes. Tumayo si Kael at lumapit kay Sadie. Kahit gustong tumanggi ni Sadie ay hindi niya magawa. Ayaw maging rude sa harap ng dalawa. Nang lumabas sila sa meeting room ay tahimik silang dalawa. Hanggang si Kael ang unang magsalita. Di. Oh, kilala mo pala ako? Mapaklang na sabi ni Sadie. Just tell me kung anong gusto mong sabihin sa akin, Kael. Hinawakan ni Kael ang braso ni Sadie upang mapatigil ito sa paghakbang. Gusto kong sabihin sa iyo noon. Bakit ko ginawa yun, Sadie? Inalis ni Sadie ang kamay nito. Hindi na kailangan. Tapos nang noon, Mr. Monravon. At anong nangyari noon ay hindi na mababago pa. Tama ka. Gusto ko lang. Kung nais mong malaman ang tungkol sa batang dinadala ko noon, matagal ko nang pinalaglag iyon. Huwag kang mag-alala kung naririto ako para doon. I am here to continue my dream. Pagpuputol ni Sadie sa sasabihin nito. Kita niyang gulat sa lalaki at hindi makapaniwala. No, hindi ka ganung tao, Sadie. Hindi mo pinalaglag ang anak natin. Nahihirapang salita ni Kael. Hindi mo ako kilala, Kael. I could do whatever I want to my body.
Since ayaw mo maging responsable sa bata, so why would I? Nakangiting sabi ni Sadie. Have a good day, Mr. Mondragon. Hindi makapagsalita si Kael at napakurap siya. Sa narinig kay Sadie ay ayaw niyang maniwala. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ang pagkirot ng kanyang puso. Sadie had choose to abort their child. Ang inosenteng bata. Ang anak niya na matagal niya nang gustong makita. Sobrang nasasaktan si Kael. Ang akala niya. Pero nagkamali siya. Napapikit si Sadie habang lula ng sasakyan. Naalala niya pa rin ang nasasaktang reaksyon ni Kael sa kasinungalingang sinabi niya. It's been a month. Madalang niyang nakikita si Kael at siya mismong umiiwas. Kahit gusto nitong kausapin siya ay ayaw niyang marinig pa uli ang sasabihin nito. Kael deserves the lie, she had told him. Pero hindi pa yan sapat para kay Sadie. She was not satisfied. Gusto niyang makitang nasasaktan si Kael. Kukunin niyang merong ito at pabagsakin ng Magic Works to what they have done to her former manager and trying to ruin her reputation with that accusation before. Lumiko ang sasakyan niya sa isang lane ngunit hindi nasanay Sadie ang susunod na mangyayari. Bumangga ang sinasakyan niya sa pader ng isang establishmento matapos biglang rumagasa sa lane nila ang isang truck na nawala ng brake. Hindi nasanay Kael ang balita sa nangyari kay Sadie. Kritikal ito na dinala sa isang pribadong hospital. Kaagad na pinuntahan ni Kael ang mismong hospital. Ngunit ayaw siyang papasukin kung nasan si Sadie. Sobrang pag-aalala niya. Nais siyang malaman kung kumusta si Sadie. Naghintay siya sa waiting area ng hospital. Paikot-ikot, hindi mapakali at sobrang natatakot. Lalo pang sabi ng nurse ay malalang kalagayan ng babae. Isang araw ang dumaan. Naghintay pa rin si Kael. Mulang tulog. Nakaupong nananalangin para sa kalagayan ni Sadie. Nakikiusap sa Panginoon na iligtas ang babaeng minamahal. Na pinatawad niya na ito sa ginawa sa anak nila. Kasalanan niya yun bakit nagawa yun ni Sadie. Hindi pa ito handa sa bagay na iyon. At akala nito ay wala na siyang pakialam. At ang pangako niya dito. Kailangan niya ng pangalawang pagkakataon upang magpaliwanag kay Sadie. Sabi ng totoo kahit ayaw nito ay pipilitin niya. Hindi siya handang mawala ang babaeng minamahal. God, save her. Please, save her. Nakayukong panalangin ni Kael na umiiyak. It's been 4 days. Hindi niya alam kung maayos na ba si Sadie. Nagagalit siya bakit ayaw siyang papasukin kung nasan ito. Kael, umuwi ka na muna. Isang araw sabi ni Stella nang pinuntahan ng kapatid. Kumain ka at matulog. Why are you doing this to that actress? She don't understand us. I don't want to lose her. Mahal ko siya. Paliwanag ni Kael na naluluha. Nakakainis. Ayaw nila akong papasukin sa loob. Hindi man lamang nila binalita sa akin kung kumusta na siya. Napahila sa buhok si Kael habang tumingin sa hallway kung saan naroroon sa isa sa mga room si Sadie. Mahal mo ang actress na iyon? Napatas ang boses ni Stella. Matagal na ba kayo may relasyon ni Sadie Fortes? Nung kayo pa ni Adalia? No, nang dahil sa ginawa ko noon. Akala ko, kakainis. Nasaktan ko siya. It's Mom. She's going to ruin her that time. Why? I agreed to her parents' demand. I'm sorry. I never told you this. Amin ni Kael na may pagkasiphayo ang tono ng boses. Napaupo si Stella sa upuan katabi ng kanyang kapatid. Sana sinabi mo noon sa akin, Lil Bro. Gusto kitang maging masaya. Alam mo yun, hindi ba? Marahang tumango si Kael na napahilamos ang palad sa kanyang mukha. Hindi ko na alam ang gagawin. Kaya yun ang naisip ko. Hindi ko naisip na masasaktan ng ganon si Dee. Kaya nintindihan ko siya dahil kasalanan ko kung bakit hindi ko sinabi sa kanya noon. Just to protect her. Hinawakan ni Stella ang braso ng kapatid. Sometimes, we do things thinking it's the best. Gagawa ko ng paraan para makita mo siya at malaman ang kalagayan niya. Salamat sis. I should have asked you for this. Sadya lang talaga ako ma-pride na ayaw humingi ng tulong sa iba. Napangiti si Stella at marahang tumawa na wikang.
Ganyan ka pa dati, little bro. Kaya naiintindihan kita. I never thought that she'll ever fall in love, knowing you, who's too perfectionist to everything and controlling. Hindi magawang maging masaya ni Kael sa mga oras na iyon. Buntis siya noon, S. Nangako akong papakasalan ko siya. Pero dahil sa plano ko, nawala ang bata. Napalingon si Stella sa kapatid, an understanding feel in her face. Hindi lahat ng tao handa maging ina, Kael. Hinintindihan ko kung bakit ginawa yun ni Sadie. She's just afraid of the future. And the child having no father. We made mistakes. So am I. Kaya hindi ko masisisi ang iba na nagawa nila ang bagay na iyon. The fear, the shame, and the pain that even if you want to keep the child, you couldn't. Napasulyap si Kael sa kanyang ate. Nakita niyang lungkot at guilty sa mga mata nito. Ate, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Siguro, someday, masasabi ko yun, Kael. Pero sa ngayon, ang hirap pa rin. Sige, kakausapin ko muna ang... Hindi natapos ni Stella ang sasabihin nang dumating isang doktor. Mr. Mondragon, I am sorry to tell you, we can't save Miss Fortes. A news that felt like a bomb that exploded for Kael. Napatayo siya at nais puntahan si Sadie, pero ayaw ng pamilya ni Sadie na may makapasok na kung saan ito. No matter how much he wanted to see Sadie, he couldn't. Ang luway lumandas sa mga mata ni Kael. God, why you didn't save her? Why? At napaluhod siya sa nararamdamang sakit. Kaagad na dinluhan siya ng kapatid na niyakap. Nasa news ang pagkamatay ni Sadie Fortes na naging sensasyon sa masa. Maraming nagbigay ng condolence. Samantalang si Kael ay nahirapan pa rin natanggapin na wala ng taong minamahal. Pumunta siya sa libing ni Sadie. Dararo ng ina ni Sadie. Nilapitan ni Kael ang ina nito, ngunit hindi siya pinansin ng ginang. Condolence po, Mrs. Fortes. Napatingin ang ginang sa kanya. Kaibigan ka ba ng anak ko? Hindi ko masabi kung magkaibigan kami ng anak niyo, pero napakahalaga niya talaga sa akin. Sagot ni Kael. Walang maraming kaibigan ng anak ko. Mabuti at dumalo ka. Tumango si Kael, kahit nais siyang sabihin sa ginang na mahal nitong anak. Nang matapos ang funeral ay nagpiiwan si Kael. Nakatayo siya habang tinitigan ang puntod ni Sadie at tuluyang nagbagsakan ng kanyang maluha hanggang sa unti-unti siyang napaluhod. 2 years after, nakaupo si Sabrina sa vanity table habang na-apply ang pulang lipstick sa kanyang labi. Pumasok si David sa loob ng kwarto na may dalang white envelope. Here's the invitation from the MMFF. Dumating na pala iyan? Pupunta ka ba? Tanong ni Sabrina na humarap kay David. Kung gusto mong sumama ako. Sagot ni David na ngumiti. Ayaw mong magka-issue sa akin. Napailing si Sabrina at tumayo sa pagkakaupo. She was wearing a silver dress that fits her body with a slit on her left. Ayaw mo lang kasi na makiisip si Stella na may relasyon ka sa akin. Kaya na ba? Ngingiting sabi ni Sabrina at inayos ang kwelyo nito. Alam mong ginagawa kong gusto mo, Sadie. I am not Sadie. She's been long dead, David. Paggalit na sabi ni Sabrina at lumayo kay David. Nag-usap na tayo na huwag ng pag-usapan ng babaeng iyon. David said. Naiintindihan ko, Sab. Kinuha ni Sabrina ang pouch. Sasama ka sa akin. I want to see how would Stella reacted. You changed so much. Parang hindi ka nang dati. Nasabi ni David. Naglakad pa palabas si Sabrina, her 6 inches clicking on the marble floor of the mansion. What I am before is long gone, David. Matapos ang aksidente ngayon. Sagot ni Sabrina. What I am doing now is for what I want. Hindi na nagsalita si David, sumunod dito sa kanya. Huminto si Sabrina at hinarap si David na napahinto sa paglakad. Alam kong nag-aalala ka sa akin, David. I'll be safe. I know. Ani David and stretched out his arms. Lumapit si Sabrina at iyakap ang lalaki. I owe you so much, David.
It's enough for me. Natulungan kita. Nakangiting sabi ni David. Maraming artistang naroroon sa Metro Manila Film Festival. Nang makahinto ang sinasakyan ni Sabrina, binuksan ng driver ang pintuan. Unang lumabas si David at inalalayan si Sabrina sa paglabas nito. Nagkikislapan ng mga kamera sa gawin ni Sabrina. Lahat ng taong naroroon ay nakapokus ang atensyon sa kanya. Sabrina Perez, isa sa kilalang sikat na actress sa Hollywood. For 2 years sa entertainment industry, ay marami na siyang parangal na natanggap. Hindi na sana mga taong naroroon na imbitado siya. Gulat ang lahat ng kasama ni Sabrina si David De La Verde, ang may-ari ng Elisa, na sikat na clothing company. Napatingin si Stella sa gawin ng bagong dating. Kasama niya si Kael na ilang beses niyang pinilit na dumalo. 2 taon nang nakalipas matapos mawala si Sadie ay nagbagong kapatid niya. He was destroying himself as though wanted to die but couldn't because of Stella's intervention. Ayaw niyang mawala ang kapatid. Kumunot ang nun ni Stella na kasama ni Sabrina si David. Hindi niya inasahan na yun. Kailan ba ito matatapos? Tanong ni Kael na nababagot ang boses. Napansin ni Kael na nakatingin sa likuran ang kanyang ate. Kaya napatingin siya sa tinitingnan nito. Napahinto ang tingin niya kay David na nililigaw ng ate niya. Kumunod ang noo niya nang mapatingin sa kasama nitong babae. Who's with David? Tanong ni Kael. Hindi mo kilala si Sabrina Perez? Sikat na actress na gumanap ng 5 Hollywood movie na sumikat globally. Sagot ni Stella na may mangha sa boses. I heard may kontrata siya sa isang entertainment company at gagawa ng movie dito. Iniwas ni Kael ang tingin sa magandang babae at tumingin sa orasan. Pwede bang umuwi na tayo? Hindi pa nga nagsisimula, aalis ka na. Hindi pwede. Hinila niyang kapatid sa upuan sa may harapan. At ilang minutong lumipas ay umupong babaeng kasama ni David sa bakanting upuan katabi ni Kael. Samantalang umupo si David sa tabi ng babae sa kaliwa. Quiet fancy, sabi ng babae. Napalingon si Kael sa gawin nito. The voice. Hindi siya maaaring magkamali niyon. It's like Sadie's voice. His heart throb sa pagkakaalala sa babae. I know, sagot ni David. Well, it's look interesting. Nakangiting sabi ng babae. Napatitig si Kael sa katabi na napalingon sa kanya na kumunot ang noo. Is there something wrong, mister? Napakurap si Kael. Hindi niya maintindihan kung bakit naalala niya si Sadie sa babae. The way she smiled, her eyes and her voice. Umiling si Kael at iniwas ang tingin sa babae at umupo ng maayos. Ngunit hindi niya maiwasan na sulyapan ito habang nagkukwentuhan sa katabi. Napapikit siya ng mata at mahinang napasabi kay Stella. Uwi na ako, West. Sandali. Hindi natapos ni Stella ang sasabihin nang umalis si Kael. Napatingin si Sabrina sa papalayong si Kael. Lahat ng news outlet ay halos laman ay tungkol kay Sabrina Perez at ng KM Company at ng magic words sa pagiging party niya sa kilalang 2 big entertainment companies. Akala ni Sabrina ay makakasalamuhan niya si Kael Monravon, pero nalaman niya na ang nagmamanage sa kumpanya nito ay ang kaibigan si Alex na isa sa co-founder ng mismong company na ka-affiliated ng Magic Works. May movie siyang ginagawa na under KM Company at ang plano niyang paibigin si Kael at saktan nito katulad ng ginawa noon nito sa kanya when she was still Sadie. Nais siyang maramdaman itong sakit na ginawa nito sa kanya noon at sa mga taong ninakaw ang pangarap ng kanyang dating manager ay bibigay niyang malamig na revenge para sa mga ito, ang ibagsak ang Magic Works. Tinitingnan ni Sadie ang script habang nakaupo sa upuan kasamang manager niyang si Vanessa at ang makeup artist niya. Ang taping na nasa isang parke malapit sa company at kakatapos lang ng ikalawang scene at may 4 na scene pa silang gagawin sa mismong lugar. Madalang niyang nakikita si Kael kaya hindi siya makagawa ng paraan upang makalapit dito. Aalis muna ako. Paalam ni Sabrina nang mag-vibrate ang kanyang phone. Nagmamadali ang lakad niya papunta sa parking lot. Kung nasa ng sasakyan niya, maraming naroroon. Nag-usisa sa taping. Maliban sa parking lot na wala ni sino ang nakakalapit sa mga bodyguards ng KM.
na nakabantay sa di kalayuan. Sinagot niyang tawag. Ma, bakit kayo napatawag? Dahil nakayuko ng bahagya si Sabrina, hindi niya napansin ang poste at muntikan niya ng banggain niyon. Mabuti na lamang ay may humila ng marahan sa kanya paatras. Nagulat si Sabrina na hindi makagalaw habang pinoproseso ang nangyari. Tumingin ka sa iyong dinadaanan, Miss Perez, sabi ng familiar na boses. Kaya napatingin si Sabrina sa tabi. Hindi naasahan na si Kaela yun. Hindi siya makapokus sa sinasabi ng kanyang ina tungkol sa ginawa ni Matias na hindi narinig ni Sabrina kung anong kasalanan ng ginawa ng 6 na taong anak. Binaba ni Sabrina ang phone at hinarapan ng lalaki. Mr. Mondragon, may problema ba? Bakit nanghila ka nang walang pasabi? Kinamot ni Kaela ang kanyang may kakapalang itim na kilay. Tumingin ito sa poste sa di kalayuan. Malapit ka nang mabangga sa poste dahil hindi ka tumitingin. Malaking pinagbago ng lalaki. Iyon ang unang napansin ni Sabrina sa unang pagkakataon na makita ito pagkatapos ng 2 taon. Hinayaan itong humabang kulay itim na buhok na hanggang balikat ng taas at may makapalitong balbas. Sa unang pagkakita niya dito sa MMFF ay hindi niya nakilala kaagad ang lalaki. Napatingin si Sabrina sa poste at napatango siya. Kumuha ng isang chocolate si Sabrina sa dala niyang paper bag at inabot sa anak. Anak ako ng lola mo. Anak ka ni lola? May gulat sa boses ng bata. Akala ko si mami lang anak niya. Uminit ang gilid ng mga mata ni Sabrina at may bikig sa kanyang lalamunan. Lumunok muna siya bago nagsalita. Balang isang araw, may intindihan mo rin. Kinuha ng batang chocolate mula sa kanya. Thank you. Kung anak ka ni Lola, tita kita? Hindi sumagot si Sabrina. Nais siyang sabihin sa anak na siyang mami niya. Saktong dumating ang mami niya at niyakap siya. Mabuti at bumisita ka, nak. Napalwa si Sabrina at hinigpitan ng yakap sa ina. Samantalang nagtatakang tinitigan ng bata ang magandang babae. Inilapag ng mama niyang isang baso ng paborito niyang lemonade na gawa nito. Naglalaro sa playroom ang anak niya. Kahit gustong gusto ni Sabrina na puntahan ang anak, hindi niya magawa. Umupo ang ina niya sa kanyang tabi. Kailan mo sasabihin sa anak mo? Kung malaki na siya, maintindihan niyang nangyari sa akin, ma. Sa ngayon, hindi pa niya maiintindihan. Sagot ni Sabrina na binaba ang hawak sa ibabaw ng mesa. Sobrang nangungulila na siya sa kanyang ina. Hindi ko alam na bumalik ka. Kung hindi ko nalaman sa balita, napahinto sa sasabihin ng ina niya at ang mukha ay puno ng pag-alala. Anong ginagawa mo, sweetie? Bakit ka bumalik ulit sa kumpanyang iyon? Naalala mo noon sa hospital? 3 araw sa aksidente, ma. Iyon ang ginagawa ko ngayon. Sagot ni Sadie na puno ng galit ang mga mata. Pagbabayaran nilang ginawa noon. At hindi ako titigil hanggang hindi ko mawasak ang kumpanyang iyon. Hinawakan ng ina niya ang kamay na may lungkot sa mukha. Ipasa Diyos mo nang nangyari noon, sweetie. Ang mahalaga ay buhay ka. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pang masama sa iyo. Hanggang kailan ako maghintay, ma? Sa wala? Tita Linda killed herself because of them. Sa ginawa nila. Hindi ko sila mapapatawad at lalo nang ginawa nila noon sa akin. Puno ng galit at hinanakit ang boses ni Sabrina. Ayokong isang araw ay makagawa ka ng malaking kasalanan, sweetie. Nag-aalala lang ako sa iyo. Nakikiusap ang boses ng ina niya. Hayaan mo ng Diyos na pumataw ng hustisya sa kanila. Huwag mong pati ikaw ay masama sa kanila. Alam ko nang ginawa nila kay Linda ay hindi makatarungan dahil nalaman itong pag-aabuso ng ilan sa mga baguhang aktor at artista. Sabrina, dahil alam nila noon na nalaman mo ng dahilan ng pagkamatay ni Linda. Hindi mo alam kung anong ginawa nila, ma. Hindi na pakamatay si Tita Linda sa suicide. Pinatay siya, ma. Pinatay siya. Paliwanag ni Sabrina. At gagawin din nila iyan sa iyo kapag nalaman nila. At ayokong mawala ka, nak. Ayoko. Nasasaktang sabi ng kanyang ina. Niyakap ni Sabrina ang ina.
Hindi mangyayari iyon, ma. Hindi nila malalaman. Hindi maayos ang tulog ni Sabrina. Ayaw niya pang pag-usapan ng nakaraan dahil hindi tumitigil ang isip niya sa kakaisip sa bagay na iyon. Sa taping ay inaantok siya at ilang retake siya sa isang scene. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng male lead actor na si Jonathan sa kanya. Ang putla mo, sabi. Alala ding puna ni Trisha na kontrabida sa drama na ginagawa nila. Ngumiti si Sabrina. Nais ko lang magpahinga saglit. Kinausap siya ng director upang kumustahin siya kung ano bang nangyayari sa kanya bago siya hinayaan nito na magpahinga muna. Pumunta si Sabrina sa vending machine, ngunit na-stuck ang canned juice. Hindi niya alam paano yun kukunin. Wala pa naman siyang coins na dala. Napasapo siya sa ulo at pinigilan na huwag mainis dahil sa na-stuck na can. Let me. Napalingon si Sabrina sa tabi at hindi na sana naroon si Kael. He shook the vending machine hanggang lumabas ang canned juice. Ngumiti si Sabrina na sabing, "Twice for saving me, ah. Don't think that way." Sagot nito at naghulog ng coin sa vending machine. Kinuha nitong isang can of beer. Hindi ba napakaaga uminom ng beer sa oras na ito? Is everything okay? Usisa ni Sabrina. It's none of your damn business. Tiyong sabi ni Kael sa kanya at napatawa ng bahagya si Sabrina na ikinatitig ng lalaki sa kanya. Temper, Mr. Mondragon. Since you have time to drink a beer, baka may oras kang makipag-usap sa akin. Lumawak ang ngiti niya. Humigpit ang pagkakahawak ni Kael sa hawak at iniyos ang tingin kay Sabrina. I told you, kausapin mo si Mr. Alvarez sa bagay na iyan. At umalis ito. Hindi ko maintindihan bakit iniiwasan mo ako, Mr. Mondragon. Tell me, hindi ka naman umaakto sa ganito sa iba. Bakit sa akin? Tanong ni Sabrina na dahilan na mapahinto si Kael sa paglakad. Baka may gusto ka sa akin at nahihiya ka lang. Pagbibiro ni Sabrina na tumawa ng bahagya, she was enjoying this. Huwag ka nga tumawa at ngumiti, Miss Perez. Hindi kita gusto. At kailanman ay, hindi ako magkakaroon ng pakiramdam sa iyo. Malamig niya sabi nito. Lumapit si Sabrina. Kung hindi ganun, bakit iniiwasan mo ako? Hindi kita iniiwasan. I'm busy. Dahilan nito na hindi man lamang siya sinulyapan. Busy? May oras kang makipag-usap sa production team at sa producer at ilang sa mga cast, pero sa akin hindi. Ayaw mo bang marinig ang bagay na nais kong pag-usapan natin? Inangat bahagya ni Sabrina ang mga kilay. Pumikit ng mariin si Kael at mumuga ng hangin sa inis. Minulat iyon bago tumingin sa kanya. Ano bang pag-uusapan natin? Tinitigan ni Kael ang isang libro na binigay sa kanya ni Sabrina. Hindi niya magawang tumingin sa babae dahil sa ngiti nito, mga mata nito. Sa boses nito ay naalala niya si Sadie. Nasasaktan at nahirapan siya sa tuwing maalala ang taong minamahal. Kailanman ay hindi siya makakaramdam ng kabutihan sa sarili. Whole of himself was lost after losing her. Kumunot ang noo niya nang mabasang libro. Humigpit ang hawak niya sa librong iyon. Gusto kong gawin ng remake ang She Sees Everything. Salita ni Sabrina. Iyon ang isa sa sikat ng movie na nais ni Sadie na maging isa sa mga cast sa remake. Ngunit hindi nangyari iyon. She's gone. Sumisikip ang dibdib ni Kael at binaba ang libro sa desk. Ayoko. Gulat ang rumestro sa mukha ni Sabrina sa narinig. Matagal niya nang gustong maging cast sa movie na iyon. She loved the storyline. She loved the characters of the story that told of a love story that was unordinary. Na nagpakita na may pag-asa sa gitna ng walang pag-asa, na nakikita sa kinabukasan, sa mga nakaraan kay hirap limutin, mga pangakong nabigo, at mga memorya na kahit gaano katagal, mananatili at mananatili iyon hanggang sa huling pininga. Bakit? Akala ko ba ikaw ang nakakaintindi? Napatig kami si Sabrina sa sinabi at napasapo sa ulo. Nakalimutan niyang hindi na siya si Sadie. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Magandang gawin ng remake ang nobelang ito. I've talked to Sir Lim. Pahig siya nagawa ng remake ito. Ayoko. Matigas na sabi ni Kael. Pwede kang pumili ng iba. Huwag lang ito. Explain to me.
Mr. Monravon, so I could understand why. Tumayo siya sa pagkakaupo sa upuan at tinitigan ng lalaki na nakayukong nakatingin sa libro. Hindi. Kasi, kumuyong ang mapalad ni Kael. Nihirapan ito at napapikit. It's for the woman I love. Hindi yun inasahan ni Sabrina maririnig sa lalaki. May tao itong minamahal at hindi man lamang niya alam kung sino. Sure not fair, Mr. Monravon. Kung hindi ka papayag, siguro papayag ang Magic Works. Kinuha ni Sabrina ang libro. Ang swerte naman ng babaeng iyon. Sikat ba siya na artista? O baka starlet pa lang? Inangat ni Kael ang tingin kay Sabrina. Napasingap siya nang makitang lungkot at sakit sa mga mata ng lalaki. Nagmahal ka na ba, Miss Perez? Tanong nito. Niinis si Sabrina sa nararamdamang awa at nais siyang yakapin ng lalaki. Nasasaktan siya na makita itong ganon na hindi niya maintindihan. Well, sadly, no. Unless someone will show me to it. Pili yung ngiti ni Sabrina. Iniwas ni Kael ang tingin kay Sabrina. His action offended her. Para bang ayaw nitong tingnan siya. Hindi ba siya ganun kaganda? Halata ba na nagparetoke siya? Bumaba saglit ang confidence ni Sabrina sa sarili. Kaya hindi mo ako maiintindihan. Umupo si Sabrina sa gilid ng desk ni Kael, facing him. Hindi nga. Tell me, Mr. Monravon, who's that woman you love? Hindi mo sinagot ang tanong ko kanina. Hindi papayag ang kapatid ko sa gusto mo, Miss Perez. Kaya mas mabuting iba na lang ang piliin mo. Naggawa ng remake. Pag-iiwas nito sa tanong niya. Unfair. Inis na anas ni Sabrina and pouted. Hindi ba magbabagong isip mo? Kung hindi, I'll cancel my contract with you and the Magic Works. Tumayo si Sabrina. Ininat niya ang mga braso habang naglakad papaalis. Seryoso ka ba? Rinig niyang alarma sa boses ni Kael. Napangiti siya. Hindi nagsalita si Sabrina at binuksan ang pintuan. A hand on her arm stopped her from leaving. Sabihin mo sa akin, hindi ka nagbibiro? Tanong ni Kael. Hinarapan ni Sabrina ang lalaki. Seryoso ang mukha. Sadly, I am serious, Mr. Monravon. His jaw was clenching, and then he looked at her eyes. Malalim ang iniisip nito. Nanais malaman ni Sabrina kung anong iniisip nito. Hinawakan ni Sabrina ang kamay ng lalaki upang ialis sa kanyang braso. Nahirapan siyang huminga sa ganun kalapit sa lalaki. At ang traitor niyang puso ay tumibok ng mabilis na tulad ng dati nung sila pa. Hindi niya natuloy ang gagawin ng makita ang peklat sa papulsuhan nito. Alam niyang ganung peklat. Kaya napatingin siya kay Kael habang napaawa ang kanyang bibig. Tell me, Mr. Monravon, did you... Kaagad na inalis ni Kael ang kamay na hawak ni Sabrina at tinago ang isang bagay na ginawa niya 2 years ago after losing Sadie. Hahayaan kita sa gusto mo. Mahinang salita nito at bumalik sa kanyang kinaupuan. Nawala ng boses si Sabrina. Nais niya ng sagot. Bakit nagawa ni Kael na laslasan ng papulsuhan niya? Bakit nasasaktan siya sa ideyang iyon? That he tried to kill himself. Anong dahilan? Sabrina composed herself at gumiti kay Kael. Thank you, Mr. Monravon. Pero ako magdidirekta ng mismong remake. Dagdag nito, as what Sabrina had planned. It's a privilege to me that Mr. Monravon will direct the movie itself. Nang matapos ang season 1 ng drama ng Lost in You, ay ang She's Is Everything remake ang sinunod na proyekto. Kinuha ni Sabrina ang supporting role. Nais siyang papasikat na si Arastelia ang magiging female lead. Sa loob ng shooting scene, ay unti-unting umuusad ang plano ni Sabrina na mapapalapit sa lalaki. Kael, what do you like? Nilapitan ni Sabrina ang lalaki na nakaupo habang nasa laptop. Pinapanood ang na-edit na ilang scene. Napatingin si Kael sa hawak ni Sabrina na milk yogurt. Simula nang dumating si Sabrina Perez sa MK, ay naalala niya si Sadie sa kanya. Minsan napapaisip siya kung si Sadie ba ito. Minsan napapatawa siya sa isiping iyon. Nahihibang dahil imposible, wala ng babaeng mahal niya.
May bahagi sa kanya na akala niya ay hindi niya mararamdaman muli. Kaya natatakot siya na baka magkagusto sa isang taong kung saan naalala niya si Sadie. Busy ako, Miss Perez. Balik niyang tingin sa screen. Inilapag ni Sabrina ang isa sa yogurt na paborito niya. Naguguluhan siya. Bakit parang may alam ito sa kanya na si Sadie lang ang may alam? Sus, ayan na naman tayo, Miss Perez. Stop being casual to Mikael. Tumingin si Sabrina sa screen. Ganun kalapit ay hindi mapigilan ni Mikael na mapatitig sa babae. Naiinis siya dahil parang nakikita niya si Sadie sa babae at ang nararamdaman niya na hindi dapat niya na maramdaman dito. Lalo ng pagngiti nito at ang mga reaksyon na katulad ni Sadie. Ang galing na Rasdelia, hindi ba? Bago pa tumingin si Sabrina sa kanya at malaman na nakatitig siya ay mabilis siyang iniwas ang tingin. Magaling kang direktor, Kael. Sabi nito at napalingon si Kael sa babae at napatitig sa mga mata nito. Mga matang katulad ni Sadie. Nagulat si Kael nang maramdaman ang labi nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na halikan siya ng babae. Nagulat siya. Ang labi nito ay katulad ni Sadie. Napapikit si Kael. Nais siyang maramdaman ng isang bagay sa taong mahal niya. Ngunit mali ang ginagawa nila. Ngunit hindi niya pinigil ang halik hanggang lumalim iyon. He was imagining Sadie as he kissed her. And tears slip in his eyes. Kung maaring buhay ang babaeng mahal niya, hindi siya masasaktan ng ganito. Napatigil si Sabrina nang maramdaman ng mainit na likido sa kanyang pisngi. Napamulat siya nang makitang lumuluwang lalaki. I'm sorry, mahinang sabi ni Sabrina at mabilis na umalis. Her lips was tightened. Naiinis siya sa sarili na dapat tuksoin ito sa halik. Hindi tulad ng halik ng dalawang tao na ngayon lang naghalikan matapos ng ilang taon na hindi nakita. Wala sa plano niya iyon at natatakot siya na baka matulad uli siya sa dati na mahulog dito. Hindi niya yun hayaan. Dapat itong mahulog sa kanya. Paglalaroan niyang damdamin ito at sasaktan sa huli. Sinubukan ni Kael na iwasan ng babae matapos ang nangyari. Para sa kanya ay mali iyon. Lalo pang puso niya ay kay Sadie lamang. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang halik sa pagitan nilang dalawa. Wala na isang babae siyang hinalikan muli nang maging sila ni Sadie, maliban na lamang kay Sabrina. Nagugulan tuloy siya kung bakit ganun. Bakit naalala niya si Sadie sa babaeng aktres? Napatitig si Kael sa kisame. Walang shooting kaya naroroon siya sa kanyang opisina. Katatapos lang ng pag-uusap ng kanyang ate Stella tungkol sa relasyon nito kay David. Alam naman ni Stella na hindi gusto ni Kael ang lalaki. Simula nung magkasama sila sa dating proyekto noong nasa kolehiyo pa lamang sila. David was kind, but not to him. Lahat ng bagay ay kompetensya sa kanilang dalawa. Kahit ayaw niya ang lalaki para sa kapatid. Nang makita na masaya ito at mahal ang lalaki ay tatanggapin niya ito. Bumukas ang pintuan. Napatingin si Kael na makitang si Sabrina iyon. She was smiling. Just like Sadie. May lungkot at kirot man siyang nararamdaman sa tuwing maalala ang taong mahal. Ay napapansin niya ay hindi na ganun kalalim ang nararamdaman niya. Para bang may parte sa kanya na gumaan. Dahil ba sa babaeng yun na parang si Sadie? Kael, busy ka ba ngayon? Yes, why? Pagsisinungaling niya. Sa ginawa ko nung isang araw, gusto kong pag-usapan natin dalawa. Seryosong ani ni Sabrina na huminto sa paanan ng desk niya. Napatingin si Kael sa labi nito at iniwas ang tingin roon. Kailangan pa ba pag-usapan na yun? Oo, sa totoo ay naalala kong halik na iyon. Namumulang sabi ni Sabrina na hindi inaasahan ni Kael na iyon ang sasabihin. Marami na akong nahalikan, but that kiss is different. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Naluluhang ani ni Sabrina na tumingin sa mga mata ni Kael. Tila ba hinahanap raw ng kasagutan. At gusto kong maulit-uli iyon. Napahurap sa mata si Kael. Kahit siya ay gusto niya rin ngunit, he felt guilty for doing it for Sadie's sake. Sabrina.
Sabrina rounded his desk at lumapit sa kanya, sitting at his thigh, looking at him with desire. "Will you give me that kiss, Kael?" Pakiusap ni Sabrina. Her hand went to his chest, moving it up toward his neck. Kita ni Sabrina ang hindi paghinga ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Unti-unting nilapit ni Sabrina ang mukha. Tinitigan ng lalaki hanggang dumampi ang labi niya dito. At naramdaman niyang hinapit siya nito papalapit sa kanya, kissing her like it was all he ever wanted. Kael should resist. But like Sadie, Sabrina was like a jerk that he couldn't stop. Naalala niya si Sabrina kay Sadie, everything about her and her body, na para bang ito mismong taong minamahal niya. Napatitig si Kael sa babae na nasa kama. It's been 2 months na sekretong relasyon niya kay Sabrina. Kahit gusto niyang i-official ang relasyon nila, ayaw nito, na mas mabuting ganun ang setup nilang dalawa. Hindi niya akalain na iibig muli siya sa babae kung saan naalala niya si Sadie. It guilt him, pero siguro iyon ang nais ng Diyos sa kanya na mag-move on, na alam niyang iyon din ang nais ni Sadie. Pumasok si Sabrina sa loob ng office ni David, sa Elisa. "Congrats, you are getting married," bati ni Sabrina. "Ginagawa ko lang plano. Baka nakalimutan mo na kung bakit ginawa natin to. You're enjoying your company with him. Baka nahulog ka na uli sa kanya." Ani David na wala sa mood. Tumawa si Sabrina na umupo sa gilid ng desk nito, paharap sa kanya. "No, it will never happen." "Are you sure?" Ayaw maniwala ni David. 100% sure," sagot ni Sabrina. A part of it was a lie. Sa totoo ay, unti-unti na siyang nahulog muli kay Kael. "Kailangan matapos na natin ang dapat nating gawin. Nakuha mo na bang lahat ng stocks sa Magic Works?" Tumayo si David at lumapit kay Sabrina. Hinawakan nitong pisngi niya. "Hindi ka magaling magsinungaling sa akin, sabi. Alam ko may nararamdaman ka pa rin sa kanya." "Stop it. Sinabi ko na sa'yo, David, na kahit kailan, hindi ko na siya magugustuhan pa after what he had done." Defensive na sabi ni Sabrina. "Nakikita ko sa iyong mga mata," sabi. "You could deny it all you want, but your eyes won't lie." Naiinis na iniwas ni Sabrina ang tingin kay David, na natili pa rin ang kamay nito sa pisngi niya. "Mali ka, David." Ngumiti ng mapait si David na hindi napansin ni Sabrina. "I never been wrong before except one thing." Napalingon si Sabrina kay David na nakakunot ang noo. "Ano iyon?" Inangat ni David ang bahagyang baba ni Sabrina. "That one day, you'll ever love me." Natawa si Sabrina na tila ba nagbibiro si David sa kanya. "Nako, tigilan mo ako sa kalokohan mo, David." Tumawa ng bahagya si David. "Sana nga, nagbibiro ako, Sabrina. Pero iyon ang totoo. Iyon nga, hindi mo ako magugustuhan, umamahalin. You still love him, despite how you tried to deny it yourself. You will lose this one if you let your heart rule over you again." Niyakap ni Sabrina si David. "She did everything to me, David. I don't deserve you. Pero kung dumating mga araw na handa na akong magbahal, it will be you." Marahang hinaplos ni David ang buhok ni Sabrina sa gitna ng yakap. May lungkot sa mga mata ng lalaki. Alam nitong, it will never be him. Kael always win, lalo sa bagay na para nilang gusto, lalo na sa babae gusto nilang dalawa. Napahinto si Kael sa pagmamaneho ng sasakyan nang mahagilip niyang ina ni Sadie na papasok sa amusement park kasamang isang bata. Matagal niya nang nais kumustahin ng babae, ngunit wala na ito sa dating address. Lumukob ang tuwa niya nang makita ang ginang, kaya huminto siya sa parking area at tumakbo sa nakakalayo na ginang. "Mrs. Fortes!" Sigaw ni Kael sa pangalan ng ginang. Napahinto ito at napalingon sa likuran. Nanlaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya at humigpit ang hawak sa bata na lumingon sa gawin ni Kael. Nawalang ngiti ni Kael nang makita ang bata. Humakbang siya papalapit sa gulat na ginang. Hindi niya inalis ang tingin sa bata. "Pamangkin po ba yan ni Sadie?" Tanong ni Kael na may hawig kay Sadie. Kumunot ang bata na tumingin sa lola nito.
Tiningnan ng ginang ang bata at tumungo ito bago tumingin kay Gael. Kay liit ng mundo at nagkita tayo, iho. Ngumisi si Gael. Opo, papunta ako sa bahay ng magulang ko nang makita kita. Kamusta ka na po? Maayos ako. Pasensya ka na. Kahit nais kong makipagkwentuhan sa'yo, kailangan ko munang ihatid ang bata. Naiintindihan ko po. Ngiting naiintindihan ni Gael. Biglang tinas ng bata ang kamay at tinurong hawak na paper bag na dala ni Gael. Hindi po ba yan ang Theophilo? Tanong ng bata. Napangiti si Gael at inabot sa batang paper bag para sa pamangkin niyang chocolate. Pero nang makita ng bata ay nais niyang bigyan nito. Hindi niya may paliwanag bakit ang lapit ng loob niya dito. Para sa iyo yan. Nakaw iho, huwag na. Pagtatanggi ng ginang ngunit, kinuha yun ng bata na tumingin sa lola niya. Sabi mo la, huwag tumanggi sa biyaya. Bakit tatanggi po kayo? Hindi napigilang lumaki ng ngiti ni Gael. Parang namula ang ginang sa nararamdamang hiya. Magpasalamat ka. Ani ng ginang. Tumingin ang bata kay Gael ng ngumiti na tulad ng ngiti ni Sadie. Gusto niyang yakapin ng bata sa mga oras na iyon. Ano pong pangalan niyo? Tanong ng bata. Gael. Sagot ni Gael na namamaos ang boses. Hindi niya mapigilan na hindi maging emotional, na hindi niya maintindihan. Sa'yo. Matchas, pero tawag sa akin ni Lola, Matt o Mati. Salamat po, Kuya Gael, sa binigay niyo po. Sagot ng bata. Sana magkita ulit tayo at bigyan mo ako nito. Itong binibigay ni Mami sa akin. Biglang lumungkot ang mukha ng bata. Mauna na kami, iho. Sabi ng ina ni Sadie at tumango si Gael. Tumalikod ang ginang at marahang hinila ang batang tumingin sa kanya nang umiti. Nakalingon pa rin ang bata sa kanya hanggang lumiko ang mga ito at nawala sa paningin ni Gael. Your favorite. Ani Sabrina kay Gael habang kumukuha ng chocolate. Sa biniling niya na nakalagay sa paper bag at inabot ang hawak dito. Nakaupong lalaki sa tabi niya na nakasandig na malalim ang iniisip. Kanina pa ito nung isang araw na malayong isipan. Kinuha nitong dark chocolate at binuksan niyon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sabrina na umupo sa kandungan nito paharap sa lalaki. Nakasandig ang ulo nito sa kinaupuan at sinalubong ang tingin niya. Nothing. Iwas na sabi nito. Hinawakan ni Sabrina ang mukha ni Gael to look at her. I know you have to tell me. Ngumiti si Gael na hinawakan ng bewang niya. Isang bata, nung isang araw. He remind me of someone. May lungkot sa boses ni Gael. Sinong bata? Nagtatakang sabi ni Sabrina. Matchas ang pangalan niya. Sagot ni Gael. Nagulat si Sabrina sa rinig. Matchas? Pamangkin mo? Umiling si Gael na natawa ng bahagya. Apo ng isang tao. Hindi mo siya kilala. Hindi ko alam bakit. Parang may kakaiba akong nararamdaman sa bata. He looked like her. Maaari kayang anak ko siya? Nanlamig ang kamay ni Sabrina sa huling sinabi ni Gael. Ayaw niyang isipin ng anak niya ang nakita ng lalaki. May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo. Siguro ay kailangan mong malaman ng tungkol sa isang babae. Ang unang babae. Ayaw kong pag-usapan ng ibang tao. Kung ano mang nakaraan mo, hayaan mo nang nakaraan mo na iyon. Pagpuputol ng sabi ni Sabrina at pilit ng ngiti. May pupuntahan pala ako ngayon. Hinapit ni Gael si Sabrina papalapit sa kanya. Saan? Samahan na kita. Private matter. Ani Sabrina at hinalikan sa laping lalaki. Napatitig si Sabrina sa kanyang anak habang kwento ditong lalaking nagbigay ng paboritong chocolate nito. Nababahala siya kung isang araw malaman ni Gael ang tungkol sa bata at nais itong kunin. Hindi niya hayaan iyon. Dahil wala si Sadie ay baka ipilit nito ang karapatan bilang ama. Tita Sabi, siya po ito hindi ba? Inabot ang batang iPad sa kanya. Nagulat siya ng litrato ng lalaki na sinearch ng bata sa internet. Gusto ko siyang makita at baka bibigyan niya uli ako ng chocolate.
Malaking ngiti ng inosenteng bata. Di ba nagtatrabaho ka po sa MK? Sabi ay siyang may-ari noon. Isama mo ako, Tita Sabi. Hindi pwedeng mga bata roon, Matt. Paliwanag ni Sabrina na in-off ang screen ng tablet at nilagay sa center table. Lumungkot ang mata ng bata. Ganun po ba? Hinawakan ni Sabrina ang pisngi ng anak at hinila ito papalapit sa kanya. Maybe, one of these days, pwede naman kita bilhan ng chocolate. Marami pa. Inangat ng bata ang tingin kay Sabrina at ngumuso. Gusto ko pong makita si Uncle Kael. Bakit naman? Tumilang ang bata kay Sabrina at hindi nagsalita. May dahilan ba? Umiling ang bata, pero alam ni Sabrina na may tinatago ito sa kanya. Kinuha nito ang tablet at umalis. Napatingin na lamang si Sabrina sa bata. Hanggang kailan mo itatago kung sino ka sa bata, nak? At kailan mo itatago ang tungkol sa ama nito? Tanong ng ina niya pagkalapit sa kanya. Hindi deserve ng bata ang ganito. Gusto mo ba isang araw kung saan malaki na siya ay magalit siya sa iyo kapag nalaman niya na ang totoo? Nag-aalalang dagdag ng kanyang ina. Nangungulila siya sa kanyang ina at ama. Hindi nakapagsalita si Sabrina at napasandig na lamang sa kinaupuan. Halos balita sa buong medyang biglang pagsarado ng Magic Works at walang dahilan kung bakit naging ganon. Walang nakasagot sa dahilan kung anong nangyari. Tumayo sa kinaupuan si David at inabot kay Sabrina ang isang documents. They don't have the assets they want, sabi ni David. Napangiti si Sabrina. Kapag sa gintong bagay, she do well. Susunod na ba tayo sa party kung saan isa-isang i-expose ang mga yun? Oo. Tumawag ba si Stella? Tanong Sabrina. Yes. Umiiyak. Hindi alam bakit nagkaganon. Sagot ni David na walang concern sa nangyayari sa fiancé. Tinapos mo na ba ang engagement sa kanya? Umiling si David. Hindi pa. Naghihintay lang ako ng sasabihin sa'yo. Kumunot ang ni Sabrina. Hindi niya alam kung may nararamdaman ba si David sa babae or he's masking it for Sabrina. Tell me, David, may nararamdaman ka ba sa kanya? Kumunot ang ni David. Why would I? Hindi naman ako tulad sa iyo na meron pang nararamdaman sa taong dumurog ng puso mo. Hindi nagustuhan ni Sabrina ang sinasabi nito at sinamaan ang tingin si David. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Dahil kahit anong tanggi ko ay, ayaw mo naman paniwalaan ako. Anyway, be there at Stella's down. Okay. Sang-ayon lang ni David at ngumiti. I am expecting na you'll execute your plan to him. Halos di maisip ni kailang nangyari sa isa sa kumpanya ng kanilang pamilya. Pati ang magulang niya ay tumawag sa kanya na sobrang stress sa nangyari. Akala nga niya ay maayos at studying ng Magic Works, ngunit hindi niya yun inaasahan na bigla na lang nagkaganon. Asset was gone at ilan sa mga investors at mga empleyado ng mga ito ay nag-expect na babayaran sila. Nag-beep ang phone niya at nakita niya ang isang mensahe. Napatayo siya sa kinaupuan. Anong number pero ang sabi ng mensahe. Ako po ito si Matias, yung binigyan ng chocolate. Number niyo po ito, Uncle Kael? Saglit na nawala ang problema ni Kael at nakaramdam siya ng tuwa. Sinagot niyang mensahe. Nasa set sa Sabrina nang tumawag ang ina niya na naroroon sa bahay si Kael. Sa gulat at dahilan kung bakit hindi siya makakapunta roon. Ayaw niyang may maisip si Kael bakit kilala niyang bata at ang ina ni Sadie. Kaya naghintay siya ng balita sa ina at hindi siya makapag-focus. Siguro ay dapat na nga niya gawin ang plano para sa lalaki. Ngunit hindi niya alam bakit hindi siya handa. At ang kinakatakutan niya ay nangyayari na nga. Unti-unti na nga siya nagkakaroon ng pakiramdam sa lalaki at na-attach na dito. Nang mag-usap sila ng inay, nalaman niyang si Matias ang kumontak sa lalaki at alam ni Sabrina na pinapakailaman ng batang isang phone niya. Sa mga dumaan na araw ay palaging binibisita ni Kael ang bata at kunikwento sa kanyang tungkol dito.
Sabrina saw how Kyle was happy kapag kinukwento ito. At ganun din ang anak niya. Napapaisip siya na ganun bang lukso ng dugo? Another controversy shook the Monravon and the Magic Works ng isang balitang naglalaman ng mga pag-aabuso ng ilan sa mga directors, sa mga bagong artista at ilang biktimang nagsalita sa publiko. Nang dahil niyon ay naapektuhan ang kumpanya ni Kyle at naapektuhan siya sa pagbabati ko sa kapatid niya tungkol sa nangyari na wala itong nalalaman na nangyayari ang bagay na iyon. Iyon ang hinihintay ni Sabrina upang makipaghiwalay sa lalaki. Pero hindi niya nagawa ng araw na balak niya ay araw na na-hospital si Kyle. Dahil sa pag-alala niya ay pumunta siya kaagad sa hospital. "Kumusta po si Mr. Monravon, Doc?" Tanong ni Sabrina. "Kapatid ka ba ng pasyente?" Tanong ng doktor kay Sabrina. Bago magsalita si Sabrina ay dumating ang magulang ni Kyle at ang kapatid nito. Kaagad na lumayo si Sabrina. Napatingin si Stella sa nangangayat na kay Sabrina. "Miss Perez," nasabi ni Stella. Nakaramdam ng awa si Sabrina kay Stella na naging mabait sa kanya nung si Sadie pa siya. Seeing how it affected her of what happening to Magic Works and the controversies. Umalis si Sabrina. 2 araw nang nakalipas, nalaman ni Sabrina mula kay David ang tungkol sa sakit ng lalaki na meron itong severe aplastic anemia na matagal pala nitong tinago sa pamilya at sa mga kaibigan nito, lalo na noon kay Sadie. Nasaktan si Sabrina sa nalaman at gusto niyang puntahan si Kyle to see him. Ngunit, ano magagawa niya? She can prevent him from his death. "Maayos bang tulog mo?" Tanong ni David kinaumagaan nang bumaba siya para sa breakfast. "I am." Pagsisinungaling ni Sabrina. "Look at you. Halata naman na hindi. Apektado ka sa nangyari sa lalaking iyon. It might be his karma sa ginawa sa'yo noon." Ani David. Pero hindi naman nais ni Sabrina na mamatay ang lalaki. It was so unfair. Ayaw niyang aminin kay David na nadudurog ang puso niya sa isipan na mawawala ang lalaki. "Baka nga," sagot na lamang ni Sabrina. "Alam ko nag-aalala ka sa kanya. Be true to yourself, Sabrina." Pag-i-insist ni David na may inis sa boses. "Wala ka na bang balak gawin ang plano mo? You should have called him and broke up. Hurt him more. He deserved it." "Bakit gagawin ko iyon? Kita mo na nga yung taong mamamatay na." Malakas na boses ni Sabrina. "Aminin mo kasi na mahal mo pa rin siya." "Oo, masaya ka na? Pero hindi ko." Napatigil sa sasabihin si Sabrina at napaluha. Nais na mawala siya. "What a fool." Palatak ni David at umiling. "Puntahan mo siya. And before he died, tell him everything." Inangat ni Sabrina ang tingin kay David. "Mababago ba doon ang lahat? Will I prevent him to die?" Umiling si David. "Para saan pa?" Tumikim si David at tinitigan si Sabrina ng matagal. "Kung may liligtas mo siya, gagawin mo ba iyon?" Tumango si Sabrina. "Despite sa ginawa noon sa'yo, magiging tanga ka na lang ba sa pag-ibig, Sadie?" Umiling si Sabrina. "Hindi naman ibig kong sabihin na pabalik ako sa kanya. Gusto ko lang makita siyang maayos. Iyan lang. Hindi ko na itutuloy na saktan siya. Nagkakamali ang tao. Siguro ay hindi nga talaga niya ako mahal. Ayoko lang tanggapin ng noon dahil hindi ko matanggap sa sarili na hindi niya ako mahal." Naluluhang paliwanag ni Sabrina. "Kailangan ng stem cell ni Kyle at mahirap makakuha ng compatibility na stem cell sa kanya." Salita ni David. Napatingin si Sabrina sa lalaki na namumula ang mga mata. "Ang anak mo ang makakaligtas sa ama niya." Dagdag ni David. Ilang beses nang sinubukang tawagan ni Kyle ang numero ni Sabrina, ngunit hindi sinasagot itong tawag niya. Kung maaari nga lang siyang umalis sa hospital, but his body was weak. Nakakausap niya sa phone si Matias. Makakasama niya rin sa huli si Sadie. Pero ayaw niyang iwan si Sabrina. Nalulungkot siya at natatakot sa mga araw na dumaan.
Walang stem cell na compatible sa kanya. Ilang beses siyang nag-undergo dati, pero bumabalik ulit ang sakit niya na hanggang sa punto na kailangan ng stem cell na iyon sa kanya upang maging epektibo iyon. Bumukas ang pintuan at pumasok ang kapatid niyang si Stella. Nagdala ko ng paborito mong pagkain. Kumusta? Nakangiting sabi ni Stella. Nasa mata nitong lubos na pag-alala sa kanya. May dala ka bang chocolate? Nakangiting sabi ni Kael na umayos ng upo sa kama. Oo naman. Nakangiting inabot ni Stella ang isang bar ng chocolate. Naghanap ng paraan silang mom and dad. Sana, hopefully ay may stem cell na compatible sa iyo. Kung hindi man, sana tanggapin niyo ni mom and dad ang pag-awala ko. Nakangiting sabi ni Kael. Marahang sinapak ni Stella ang kapatid sa braso. Huwag mong sabihin iyon. Kagaling ka, Kael. Napaluha ito. Marahang tumawa si Kael. Pwede mo bang puntahan si Sabrina? Nais ko siyang makausap. Hindi ba siya dumalaw? Umiling si Kael. I'll try. Pero balita ko ay babalik niya siya sa States. May relasyon ba kayo? Tumango si Kael. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May sama ng loob na tono ni Stella. Ayaw niya ipapubliko. Sagot ni Kael na kinagat ang chocolate. Maaari ba ate? May kailangan akong sabihin sa kanya bago ako mawala. Bumukas ang pintuan at pumasok ang doktor ni Kael na may liwanag sa mukha. May donor na ng stem cell at compatible iyon, Mr. Monravot. Napatay si Stella at sa sobrang sayay, niyakap ang doktor. Pinilig ni Sabrina ang ulo sa kinaupuan na tumingin sa kanyang anak na nakatingin sa labas ng bintana. Pumunta sila kanina sa ospital upang kunin ng stem cell ang anak. Hindi niya sinabi dito kung kanino iyon, pero hindi naman nagtanong ang bata. I miss my mommy. Narinig na sabi ng bata sa kanya. Paano kung wala ng mommy mo, Matt? Tanong ni Sabrina. It's impossible. Alam kong hindi pa wala si mommy. Nangako siya. Git ng bata na tumingin kay Sabrina. Alam ko na rin na sino ang papa ko. Nagitla si Sabrina sa narinig. Sino at paano? Tumingin sa mga mata niyang anak. May nakita akong litrato ni Mami at ni Uncle Kael. At sa dating phone ni Mami, dun ko nakita ang phone ni Uncle Kael. Naalala ni Sabrina ang dating phone na akala niya ay tinapon na ng kanyang ina at ang mga gamit niya noon. Alam kong alam mo, tita, sabi kong sinong ama ko at si Uncle Kael iyon. Dagdag ng bata. Hindi inasahan ni Sabrina na matalinong anak niya. Gusto mo bang maging ama si Uncle Kael? Tanong ni Sabrina. Tumango si Matias. Opo, kasi siyang ama ko. Pero hindi ko alam kung papayag si Mami. Hinawakan ni Sabrina ang cute na mukha ng anak at sabing, gusto mong bisitahin ng papa mo? Mabilis na tumangaw si Matias. Binuksan ni Aurora ang pintuan ng hospital room at nakita niyang ama ni Matias na nakaupo malapit sa bintana na may hawak na libro. Kakatapos lang ng operasyon nito kanina. Napatingin si Kael sa ina ni Sadie. Hindi niya inasahan na bibisita ito at isang tanong ang gumugulo sa kanya kung bakit alam ng ginang na nasa ospital siya. Mukhang maayos ka na, sabi ni Aurora kay Kael. Opo. Hindi ko po inaasahan na bibisita kayo, nasabi ni Kael. May dahilan ako kung bakit ako bumisita. May isang bagay akong nais sabihin sa iyo. Pinaupo ni Kael ang ginang sa upuan paharap sa kanya. Ano po iyon? Bala ko sana isama si Matias ngunit mas mabuting hindi na muna. Ani ng ginang at ngumiti. Maayos ka na ba? Heto, still recovering po. Nakangiting sabi ni Kael. Mabuti naman. Katahimikan ang namutawi sa pagitan ng dalawa. Pansin ni Kael na parang nagdadalawang isip ang matanda. May problema po ba? Tanong ni Kael na hindi makapaghintay. Bumuntong hiningang ginang at sabing, mahal mo bang anak ko? Napatahimik sandali si Kael. Hindi niya yun inaasahan na tanong mula sa ginang.
Opo, mahal ko po siya. Kahit meron na akong minamahal. Amin ni Kael. Hindi pa rin nawawalang pagmamahal ko kay Sadie. Naakala ko ay sa huling hantungan ay siya pa rin. Pero hindi ko maintindihan na kaya palang magmahal ang dalawang tao na tulad ng pagmamahal sa una. Pareho mong mahal ang dalawa? Tumango si Kael. Minsan ay nakakaramdam ako ng guilt sa isipang iyon. Ngunit sa tuwing kasama ko si Sabrina, parang kaharap ko ng taong minahal ko. Everything about Sadie reminds me of her. Hindi ko alam kung bakit mahal mong anak ko, kung sinaktan mo siya noon, at walang pakialam sa dinadala niya. Napatingin si Aurora sa bintana na may lungkot sa mukha. Bala ko po siyang pakasalan noon kapag... Pinutol ni Aurora ang paliwanag ni Kael. Ngunit hindi magbabagong noon. Nandito ako upang sabihin sa iyo na hindi pinakuha ng anak ko ang dinadala niya. Mahirap ang buhay niya noong pinili niyang dinadala. At ang pili ng buhay na hindi niya pinangarap. Dahil mahal niyang bata. Kung hindi niya pinakuha, maaari bang si Matias ang anak ko? Puno ng pag-asa sa boses ni Kael. Tumango ang ginang. Alam kong hindi nais ni Sadie malaman mo ang katotohanan. Ngunit nangunguli lang bata sa kanyang ama. At mas mabuting malaman mo ang katotohanan. Napuno ng saya si Kael sa narinig. May pagdududa na siya noon na si Matias ay maaring anak niya. Alam na po ng bata? Umiling si Aurora. Siguro mas mabuting ikaw na magsabi. Salamat po na sinabi niyo ang bagay na ito. Hindi ko alam paano kayo pasasalamatan. Tumayo ang ginang at ngumiti. Naintindihan ko na. Nagkakamali tayo, iyo. Ngunit kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon sa anak ko, anong gagawin mo? Kung may pagkakataon man, sasabihin ko sa kanya na sobrang mahal na mahal ko siya. At gagawin kong pangako ko noon na hindi ko nagawa dahil sa kamalian na ginawa ko. Ngunit alam natin na hindi mangyayari iyon. Sadie is gone at may mahal na akong iba. Ngunit hindi mawawalang pagmamahal ko sa kanya hanggang sa huling hininga. Sagot ni Kael na may hinanakit sa boses. Hindi man natin mababagong nakaraan. Ngunit siguro may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ito. Sana patawarin ako ng anak ko. Ngunit ayaw ko siyang huminayang ang manatili sa puot na nakaraan at kasinungalingan. Aninang ginang na naguguluhan si Kael. Hindi ko po kayo naiintindihan. Napasabi ni Kael. Mahal mo ba si Sabrina kaysa sa anak ko? Tanong ni Aurora. Hindi ka agad nakasagot si Kael. Maintindihan niyo ba kung pareho kong silang mahal? Walang labis at walang kulang. Ngumiti si Aurora. Isang linggo nang bumalik si Sabrina sa States upang mamuhay ng katahimikan. Hanggang ngayon ay hindi niya masabi sa anak kung sino siya. She couldn't be Sadie anymore. After losing her face and chose to be a new person to get revenge. Nakuha niya na ang paghiganti para sa dating manager niya. Masaya siya ngunit may lungkot pa rin sa puso niya. Kahit anong deny niya sa sarili na hindi niya mahal si Kael, ay hindi madidinay yun sa sarili niya kahit anong gawin niyang tanggi. Kaya naiinis siya sa kanyang sarili at ang kanyang puso na ayaw tumigil sa pagtibok sa taong nagsaktan sa kanya. Ang plano niyang mahulog ang lalaki sa kanya ng lubusan ay hindi niya inasahan ang sariling mahulog din. Napailing si Sabrina. Binaba niyang journal. Sinulat niyang gagawin sa araw na iyon. At nagugulan kung sino ang nagdo-doorbell sa oras na iyon. Wala siyang food delivery at alam niyang hindi mahilig magsurpresa ng visit si David sa kanya. Tatawag muna ito sa kanya bago puntahan siya. Binuksan ni Sabrina ang pintuan. Hindi niya tiningnan sa intercom kung sinong nasa labas. Naisip niya na baka ang kapitbahay niya. Ngunit gano'n lang ang pagkahulog ng panga ni Sabrina nang makita si Kael at kasamang anak niya. Mami! Tuwang sigaw ni Matias sa kanya na ikinagidla lalo ni Sabrina. Binaba ni Kael ang bata upang yumakap kay Sabrina. Anong nangyayari? Nagugulan si Sabrina. At lalo na bakit tinawag siyang anak niya na Mami. Hindi naman alam ng bata na siyang ina, na maliban lamang kung sinabi ng ina niya
Ngunit hindi naman maniniwala si Matcha sa bagay na iyon. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Kael kay Sabrina sa seryosong mukha. Sa loob lang ako ng bahay, Mami. Sagot ni Matcha at kumala sa pagkakayakap kay Sabrina. Pumasok ang bata sa loob at ito mismo ang sumirado sa pintuan. Why? Ang tanong na sinabi ni Kael. Hanggang kailan mo balak itago sa akin na buhay ka? I thought you were gone. Pero nalaman ko na lang na ang babaeng minahal ko ay isa pala ng taong minamahal ko. Tell me, Sadie, why? Nasasaktang boses ni Kael na lumapit ng bahagya kay Sabrina. Si Mama bang nagsabi sa'yo? Tumango si Kael. I know, right? Ikaw ba nagsabi kay Matches? Umiling si Kael. Our child knew all along. Kahit alam niya na nga, ako ang ama. Napailing na napangiti si Kael. Smart, isn't it? Naalala ko tuloy ang papa ko sa anak natin. Too cunning and smart. Pero, ayaw maniwala ni Sabrina noon na alam na ng bata. Hindi nga ako makapaniwala, lalo na noong nag-message siya sa akin una sa lumang numero ko. He's 5, but he's too smart. May katuwa ang sabi ni Kael. Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Sabrina. She never been there when his son grows up. Since 1-year-old ito ay, iniwan niya ito sa pangangalaga ng ina. At nang maaksidente siya. We are the same, Sadie. Pero hindi ko alam bakit kailangan mong ilihim sa akin. Hindi mo ba alam gaano ako nasaktan ng akala ko ay wala ka na? How my life turned to hell and wanted to kill myself just to be with you. Tapos hindi pala totoo yun. At nagpanggap kang si Sabrina, changing your name, your identity, and appearance. For what, Sadie? Nais malaman ni Kael. Iyon ang katanungan na gumugulo sa kanya simula sabihin ng ina nito ang katotohanan sa kanya. Bakit nagpanggap kang si Sabrina? At para saan ang ginawa mo noon sa akin? I thought I am loving a different person. Pero napagtanto ko na sa tuwing nakikita ko si Sabrina, parang si Sading naalala ko. Turn out, it's you all along. May hinanakit na sabi ni Kael. To tell me the reason why. At bakit bigla kang umalis? Hindi mo lang ako binisitahan. Hinintay kita. Tinawagan ngunit ayaw mong sagutin. Gusto mo malaman ang totoo, Kael? Bakit ginawa ko iyon? Did you forget what you did to me 6 years ago? You broke my heart. And you shattered your promises. I want to feel what you've done to me before. To make you fall and hurt you at the end. Sagot ni Sabrina. Pero, siguro, hibang ako na iparamdam sa iyong ginawa mo noon dahil ayaw kong tanggapin ang katotohanan. Hanggang sa napagtanto ko na kahit nagawa ko man iyon, hindi naman ako sasaya at hindi rin ako magkakaroon ng kapayapaan sa sarili sa huli. Dagdag ni Sabrina. Sinabi ko na sa iyo noon na nagkamali ako sa plano ko, na wala akong balak na saktan ka. Nagsisi ako at walang ibang minahal kung hindi ikaw lang. Ani Kael na hinawakan ang kamay ni Sabrina. Ayaw mo akong pakinggan noon. At alam mong nung akala kong wala ka na, lagi kong dinadalangin sa Panginoon na ibalik ang oras, na makasama ka. Ngunit kahit anong pakiusap at bag-iya ko, ay hindi ka na babalik. You know what's worse? Losing someone you love. I understand bakit ginawa mo yun. And I deserve it, Sadie. Kael, mahirap paniwalaan na mahal mo si Sadie kung minahal mo rin ang pagkatao ni Sabrina. Sarkastikong sabi ni Sabrina. Ikaw din iyon. Dahil sa tuwing nakikita ko si Sabrina, sa bawat halik at pagtatalik natin, all I thought it was you. Nakaramdam ako ng guilty dahil mali iyon. Pero all along, it was you. Ayaw maniwala ni Sabrina, ngunit ang puso niya ay kabaliktaran ng nararamdaman. At that moment, she wanted her heart to follow. Wala na si Sadie, Kael. Kung akala mo babalik ako sa dating ako, para sa iyo, you are wrong. Siguro, nakakulong tayo sa nakaraan. Siguro, kailangan natin tanggapin na wala na ang noon. Umatras si Sabrina palayo kay Kael. Na kailanman ay hindi na ako magiging si Sadie. Her face, her life, her identity.
pinili ko ang isang bagay na wala akong balak balikan. Sabihin mo sa akin, Sadie. Sabrina, kung mahal mo ba ako, tatanggapin kong isasagot mo. Tatanggapin ko kung anong gusto mo. Pilit ng ngiti ni Kael. Pero sana, isipin mo rin ang naging anak natin. Lagi kong iniisip ang kapakanan ni Matias. Siguro, hindi talaga ako deserving maging ina. Kasi mas pinili ko ang galit at hinanakit kaysa sa batang iyon. Mahal kong anak ko, ngunit hindi ko siya pinili sa huli. Naluluhang sabi ni Sabrina. Dahil I could never be the Sadie that he had known as his mother. Naintindihan ko. Dahil yun sa akin. Nasaktan kita. Dahil sa kagaguhan ko. Pero kailangan ka ng bata na nangungililas sa ina. Kung natatakot ka na kukunin kong bata sa'yo, no. Kung nais mo siya para sa'yo, hahayaan kita. Basta maaari kong mabisita ang anak natin. Ayos lang sa akin. Tinitigan lang ni Sabrina si Kael. Nawalan siya ng salitang sasabihin. Masaya ako na buhay ka. Kahit ikaw si Sabrina, Sadie. Lumunok si Sabrina at sabing, wala nang galit ko noon sa iyo, Kael. At salamat na intindihan mo ako. Kahit nais ni Sabrina na magpakatotoo sa sarili, na sabihing mahal pa din niya ito. Siguro sa tamang panahon, kung sila talaga para sa isa't isa. Sa ngayon may sugat pa rin ang nakaraan na hindi pa niya nahilom. Tinitigan ni Sabrina na puno ng ngiti ang 12 years old na anak. Nagsasalita si entablado. Ito ang valedictorian sa kanyang mga kaklase. Sa lahat ng taong nandito, nais kong ialay ang lahat ng achievements na nakamit ko sa aking ina at sa ama ko. Nakangiting sabi ni Matias. Masaya ako, pa, na sinuportahan niyo ako at laging nandyan. I am thankful being your son and being your eldest. Iyak-iyang si Kuya, I'm sure. Bulong ni Lily na 5 taon na nakaupo sa kandungan ni Sabrina. Keros na kambal na anak ni Sabrina na kandong ni Kael. I bet it. Nakangising sabi ni Rose na tumingin sa ama nito. Right, Papa? Ngumiti si Kael na sinulyapan si Sabrina na naiiyak habang pinapakinggan ng panganay nila. It's been 7 years nang kinasal sila ni Sabrina. It was the best day of his life and he will cherish it for a lifetime. Yes, little angel. Sagot ni Kael. Sinulyapan ni Sabrina si Kael at ngumiti siya dito nang magkasalubong ang kanilang tingin. Hindi inaasahan ni Sabrina na sa 7 taon na lumipas, ikakasal siya sa taong unang minahal na akala niya ay hindi mangyayari. But Kael was always there, waiting for her, and keep loving her kahit alam nitong walang kasiguraduhan na magiging sila sa huli. Kaya siguro, mas lalo niyang minahal ang lalaki at binigyan ito ng pangalawang pagkakataon na hindi sinisihan ni Sabrina. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.